Kumusta mga kaibigan? Ngayong araw ay makikinig tayo sa isang kwentong magpapatahimik sa sinuman dahil sa matinding galit. Ngunit magiiwan din ng labis na kasiyahan dahil sa nararapat na parusang iginawad. 3 taong itinaya ang buhay sa mga delikadong hangganan ng Mindanao. Isang sundalo ng Special Forces na tinaguri ang Abong Agila ay mayroon lamang isang kahilingan. Ang makauwi upang bumawi sa kanyang asawa at anak, dala ang mga naipon mula sa kanyang dugo at pawis. Ngunit sa araw na nagpanggap siyang isang mahirap na rider ng motorcycle taxi at umuwi sa kanilang bahay, ang sumalubong sa kanya ay hindi ang amoy ng mainit na kanin at sinigang, kundi ang masangsang na amoy ng gaas sa ilalim ng isang madilim at maruming tulay at ang mga paso ng sigarilyo sa balat ng kanyang tapat na asawa. Ang kaaway ay hindi nalalayo. Siya ay ang itinuring niyang kapatid na minsan nang sumumpa ng katapatan hanggang kamatayan. Paano magtatapos ang malupit na dramang ito? Magagawa kaya ng mga kuko ng Abong Agila na makamit ang katarungan bago lumagablab ang malupit na apoy? Halina't pakinggan natin ngayon din. Ang kwento ng isang Special Forces na nagpanggap na rider ng motor pauwi sa kanyang pamilya at laking gulat nang makitang sinasaktan at pinapalayas ang kanyang mag-ina mismong bisperas ng bagong taon. Umugong ng tuyo ang makina ng bus bago tuluyang huminto. Nagbuga ito ng makapal at itim na usok sa mainit at maalinsangan na hangin ng terminal ng bus sa Cubao. Bumaba si Adan. Ang kanyang military boots ay tumapak sa bitak-bitak na aspalto na lumikha ng mabigat at mapurol na tunog. 3 taong nakadestino sa mga liblib na bundok, kung saan alikabok at amoy ng pulbura ang araw-araw na almusal, ay umukit ng matatalim na linya sa kanyang mukha na tila isang labaha. Wala siyang dalang anuman kundi isang kupas na berdeng backpack at isang pusong mabilis na tumitibok dahil sa pananabik na muling makapiling ang pamilya. Subalit, sa sandaling pumasok sa kanyang dibdib ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang ingay ng Maynila, ang instinct ng Abong Agila, na minsan nang nakipagpatintero kay kamatayan ay biglang nagbigay ng babala. Mayroong hindi tama. Ang lungsod ay pareho pa rin, ngunit ang hininga nito, para sa kanya, ay biglang naging dayuhan at puno ng kawalan ng katiyakan. Hindi sumakay ng taxi si Adan, at lalong hindi niya tinawagan si Sarah. Sa mundo ng Special Forces, ang gulat ay isang sandata, ngunit ang pag-iingat ay ang mismong buhay. Lumiko siya sa isang maliit na eskinita sa likod ng terminal. Dito, dikit-dikit ang mga lumang talyer sa ilalim ng kinakalawang na bubong na yero. Sa loob lamang ng 15 minutong pakikipagtawaran gamit ang paos na boses ng isang palaboy, nagawang bumili ni Adan ng isang lumang underbone na motorsiklo. Ang makina nito ay lumalagutok, ngunit ang sasis ay matibay pa rin. Bumili siya ng kupas na uniformeng jacket ng isang kilalang ride-hailing app at isang gasgas na helmet na nagtatago sa malaking bahagi ng kanyang matigas na mukha. Tiningnan ni Adan ang kanyang sarili sa malabong side mirror. Ang imahe ng isang elite na sundalo ng Special Forces ay naglaho. Ang pumalit ay isang gusgusin at walang pangalan na lalaki sa gitna ng abalang buhay ng lungsod. Isang perpektong pagbabalat kayo upang simulan ang isang misyon ng pagmamanman sa kanyang sariling lupang tinubuan. Umandar ang motorsiklo habang nagbubuga ng usok, sumingit sa gitna ng masikip na trapiko patungo sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Habang palapit ng palapit sa bahay, palakas ng palakas ang kaba sa dibdib ni Adan. Labis niyang namiss si Sarah, ang malambot na kamay na madalas gumamot sa kanyang mga sugat. Namiss niya ang masayang tawa ng kanyang anak na si Miko, sa tuwing inihahagis niya ito sa ere. Sa 3 taong ito, ang mga maikli at putol-putol na tawag sa telepono ang tanging sinulid na nag-uugnay sa kanya sa buhay. Nangarap siya tungkol sa araw ng kanyang pagbabalik. Luluhod siya sa harap ni Sarah at sasabihing hindi na siya aalis pa. Ngunit nang unti-unting lumitaw ang malapalasyong bahay sa likod ng hilera ng mga namumulaklak na bougainvillea, tila malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang nagagalak na isipan. Nakatayo pa rin ng matibay at marangya ang bahay, ngunit ang kapaligirang bumabalot dito ay isang nakakabinging katahimikan. Binawasan ni Adan ang silinyador, hinayaang mabagal na umandar ang motorsiklo sa kabilang kalsada. Sumilip ang kanyang mga mata mula sa likod ng helmet. Ang itim na bakal na gate na may masalimuot na disenyo ay nakasara pa rin ng mahigpit, ngunit ang makintab na tansong karatula na dati may nakaukit na pangalan nilang mag-asawa ay naglaho, pinalitan ng isang hubad at walang laman na espasyo. Ang mga lumang butas ng tornilyo ay nakabaon pa rin sa batong haligi na parang mga sugat na hindi pa gumagaling.
Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Adan hanggang sa kanyang mga buto. Ang kanyang pangalan at presensya sa bahay na ito ay malupit na binura. Sa guardhouse, dalawang estrangherong lalaki na nakaitim na uniporme ang nakaupo habang nakapatong ang mga paa sa mesa at naninigarilyo. Ang kanilang mga mukha ay maangas. Ang kanilang mga tingin ay mayabang, malayo sa hitsura ng mga profesional na security guard sa isang eksklusibong subdivision. Ang isa sa kanila ay basta na lang dumura sa kalsada nang makita ang lumang motor ni Adan na umaaligid sa paligid. Bulyaw nito nang may pagmamayabang, "Hoy, rider! Humanap ka ng pasahero mo sa ibang lugar. Hindi ito paradahan. Huwag kang tumambay rito." Hindi sumagot si Adan. Tahimik niyang pinihit ang silinyador ng kanyang motor at umalis. Ang arogante at agresibong boses ng gwardya ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Hindi ito simpleng pagpapalit ng mga tauhan. Ang subdivision na ito ay isang desente at sibilisadong lugar. Ang mga security guard ay laging magalang at hindi kailanman gumagamit ng ganyang kabastusan na pananalita. Nakaramdam ng matinding pagkabagabag si Adan. Ang katahimikan ng bahay ngayon ay mas nakakatakot kaysa sa tunog ng mga machine gun ng mga rebelde sa kabundukan. Sa larangan ng digmaan, alam niya kung nasaan ang kalaban. Ngunit dito, mismong sa harap ng kanyang bahay, nahaharap siya sa isang makapal at madilim na hamog. Inikot niya ang kanyang motor at tumabi sa isang maliit na tindahan ng buko juice sa gilid ng kalsada na natatago sa likod ng puno ng kalachuchi. Nasa 50 metro ang layo nito mula sa bahay. Ito ang pinakamagandang taktikal na anggulo para magmanman. Umorder si Adan ng isang basong buko juice, habang ang kanyang magaspang na kamay ay marahang hinihimas ang screen ng isang military tablet na matalinong nakatago sa ilalim ng mga barya. Sinubukan niyang i-access ang security camera system na siya mismo ang nag-install bago siya na-deploy. Umiling siya sa pagkadismaya. Lahat ng access codes ay pinalitan na. Tila tinabunan na ng ibang security layer ang lumang sistema. Ang taong umuko pa sa bahay na ito ay hindi lamang mayaman, kundi may labis na propesyonal na paghahanda. Ang pangungulila kay Sarah, sa sandaling ito ay dinaig ng kanyang survival instinct at nauwi sa isang nakakatakot na pagiging alerto. Napaisip si Adan kung ano ang nangyari sa 9-digit na halaga ng sweldo at hazard pay na regular niyang ipinapadala bawat buwan. Itinaya niya ang kanyang buhay sa malayong lugar, tinanggap ang maging isang walang pangalang multo upang makapamuhay ng marangya ang kanyang pamilya. Si Ramon, ang kanyang matalik na kaibigan at itinuring na kapatid na nangakong babantayan ang kanyang mag-ina. Nasaan siya ngayon? Bakit tahimik ang bahay na parang sementeryo sa gitna ng araw? Bawat tanong na lumilitaw ay parang sumasakal kay Adan. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang buhay. Isang kaluluwang nagbalik mula sa kamatayan para lamang makitang ang kanyang puntod ay hinukay na ng iba. Pagsapit ng hapon, dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng mga puno, na pinalitan ng dilaw at malamlam na liwanag ng mga poste ng kuryente. Nakaupo pa rin si Adan doon, matiyagang naghihintay na parang isang tigreng nag-aabang ng biktima. Nakita niya ang isang makintab na itim na SUV na mabilis na pumasok sa gate ng mansyon nang hindi man lang dumadaan sa anumang proseso ng inspeksyon. Ang dalawang gwardya kanina ay nagmamadaling tumayo at yumuko bilang paggalang. Ang mabigat na bakal na gate ay tumunog ng tuyo at tuluyang sumara, pinuputol ang linya ng paningin ni Adan sa loob. Isang mahinang alon ng nakamamatay na enerhiya ang nagmula sa direksyon ng bahay. Sinabi ng kanyang instinct na ang dramang ito ay malapit na sa kasukdulan. Tumayo si Adan, binayaran ang kanyang buko juice, pagkatapos ay itinulak ang kanyang motor patungo sa dilim sa ilalim ng isang lumang poste ng ilaw sa tapat ng balkonahe ng master bedroom. Ito ang lugar kung saan madalas siyang hinihintay ni Sarah tuwing hapon noong nakadestino pa siya sa kampo malapit sa kanila. Tumingala siya. Bahagyang nakabukas ang pinto ng balkonahe. Ang mainit na dilaw na ilaw ay tumatagos palabas, lumilikha ng isang pekeng tanawin ng kapayapaan. Ngunit biglang napigil ang paghinga ni Adan. Mula sa manipis na kortina, lumitaw ang anino ng isang matangkad at malaking lalaki. Hindi ito ang payat na bulto ng Ramon na nakilala niya. At hindi rin ito ibang kakilala. Ang estrangherong lalaki ay kaswal na may hawak na isang baso ng alak at naglakad palapit sa bintana. Ang isa nitong kamay ay malakas na hinawi ang kurtina upang ipakita ang kanyang mukhang puno ng panalo at kayabangan. Siya ay si Ramon ngunit nag-iba na. Dahan-dahan siyang humigop ng alak
nakatingin sa kalsada na parang isang haring naghahari sa kanyang kaharian. Kumulo ang dugo sa buong katawan ni Adan. Ang mga buko ng kanyang mga daliri ay mariing kinuyom ang manibela ng motor hanggang sa makarinig siya ng paglagutok. Ang alak na iyon, ang kwartong iyon, at ang babae sa loob nito ay pag-aari niya. Ngunit ngayon, isang trader ang nagpapakasarap sa ibabaw ng pagdurusa ng isang sundalo ng Special Forces. Hindi nagpadalos-dalos si Adan na sumugod. Nakatayo siyang walang kibo sa gitna ng dilim. Hinayaan niyang manuot ang lamig ng gabi ng lungsod sa kanyang manipis na jacket ng rider. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa lalaki sa itaas. Inuukit ang bawat linya ng mukha ng kanyang kaaway sa utak ng isang mamamatay tao. Ang digmaang ito ay hindi na isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang hatol ng kamatayan na naibaba na. At ang abong agila ay nagsisimula palang magpakita ng kanyang matatalas na kuko. Binalot ng dilim ng hardin sa likod ng mansyon si Adan, tulad ng isang pamilyar na kapa. Hindi niya piniling akyatin ang pader o sirain ang mga kandado. Ang mga paraang iyon ay masyadong pansinin, lalo na sa mga bagong siksik na motion sensor na nakakabit. Sumingit si Adan sa pagitan ng mga mayayabong na halamang bougainvillea. Lumalapit sa isang takip ng drainage na nakatago sa likod ng mga halamang sampaguta. Ito ay isang lihim na lagusan palabas na siya mismo ang nagdisenyo noong itinatayo ang bahay. Isang underground na lagusan na direktang patungo sa utility room sa ilalim ng sahig ng sala. Marahang inikot ni Adan ang kandado. Ang bakal na takip ay umangat nang walang ginagawang anumang ingay. Ang maanggo at bulok na amoy mula sa ilalim ng lupa ay sumakit sa kanyang ilong, ngunit para sa isang special forces na naranasan ng magtago sa mga tunnel magdamag sa gitna ng mga latian, ito ay isang kapaligiran na kanyang kabisado. Gumapang si Adan sa makipot na espasyo. Ang kanyang mga maskuladong braso sa ilalim ng uniforme ay gumalaw sa perpektong ritmo. Huminto siya sa ilalim ng isang bakanteng espasyo malapit sa pader ng master bedroom kung nasaan ang mga air conditioning vent at centralized cooling system. Naglabas si Adan ng isang manipis na kable mula sa kanyang sinturon na nilagyan ng isang super micro endoscope camera at maingat itong isiningit sa mga puwang ng ventilation grill. Kumislap-kislap ang screen ng tablet sa kanyang kamay. Ang malamig na asul na liwanag ay kumuha ng bawat larawan sa loob ng kwarto na dati santuwaryo ng kaligayahan ng mag-asawa. Ngunit ang nangyari sa harap ng kanyang mga mata ay tila nagpayelo sa dugo sa kanyang katawan bago ito mabilis na kumulo na parang lava. Sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw, nakaluhod si Sarah sa malamig na sahig. Ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya ay labis na payat ngayon. Ang kanyang cheekbones ay nakausli. Nagpapakita ng matinding pagod. Ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay dulot ng mga mahaba at nakakatakot na gabi. Nakatayo sa kanyang harapan, nakasuot ng makinis na suit, ay si Ramon ang matalik niyang kaibigang minsan nang yumakap sa kanya bago siya umalis sa misyon. May hawak itong makapal na bungkos ng mga dokumento sa kamay. Inihagis ni Ramon ang folder sa harap ni Sarah. Ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng pag-uutos. Pirmahan mo to. Ito ang huling papeles. Ang lupa sa probinsya ni Adan, ang tanging natitira para pambayad sa mga utang mo. Ayaw mo naman sigurong mawala ng tuluyan ng anak mo, di ba? Inangat ni Sarah ang kanyang mga matang puno ng luha at tiningnan si Ramon. Ang boses niya ay sinakal ng mga hikbi. Ramon, isa kang demonyo. Alam mong nasa misyon siya. Kinuha mo na ang lahat ng bahay, pera ko, at anak ko. Ano pa bang gusto mo? Alam na alam mong itinuturing ni Adan ang lupang iyon bilang libingan ng mga ninuno niya. Ngumisi si Ramon. Ang isang malupit at nakakadiring ngiti ay malinaw na nakita sa kanyang mukha na nagpapanggap na mabait. Bigla siyang nag-amba ng kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Sarah na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang malutong na tunog ng sampal na narinig sa mikropono ng kamera ay halos magpadurog sa tablet ni Adan. Nakita niya si Sarah na nanginginig habang tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang payat na kamay. Ngunit ang kilos na iyon ay hindi sinasadyang nagpakita ng nangingitim na pasa sa kanyang pulso. Nanliit ang mga mata ni Adan. Ang kanyang puso ay tila piniga. Sa likod ng kamay ni Sarah ay may mga malalalim at kulay abong bilog na peklat. Mga peklat mula sa mga sigarilyong idinikit ng direkta habang nakasindi pa. Gago! Bulong ni Adan. Ang kanyang pinakamalaking kaaway ay hindi ang mga rebelde sa bundok, hindi rin ang maiitim na dulo ng baril sa digmaan,
kundi ang taong pinagkatiwalaan niya sa buong pamilya niya. Ang pagtataksil na ito ay mas malupit kaysa sa anumang bala. Ito ay tumatarak sa tiwala at sumisira sa karangalan ng isang sundalo. Ang nag-aalab na galit sa dibdib ni Adan ay nag-uudyok sa kanyang agad na sakmalin ang tarantado. Ngunit ang malamig na instinct ng isang mamamatay tao ang pumigil sa kanya. Ang isang tunay na special forces ay hindi kailanman kumikilos batay sa bugso ng damdamin. Nakita niya ang dalawang tauhan ni Ramon na nagbabantay sa labas ng pinto ng kwarto. Nakabakat sa kanilang mga sinturon ang hugis ng baril. Kung lalabas siya ngayon, baka matalo niya si Ramon. Ngunit malalagay sa panganib ang kaligtasan ni Sara at Miko. Kailangan niyang hulihin ang buong pugad nila. Kailangang bawiin ang lahat ng ninakaw nila nang may parusang kamatayan na walang anumang paglilitis. Huminga ng malalim si Adan. Pinigil ang mainit na daloy ng dugo sa kanyang mga ugat at ginawa itong malamig na yelo. Ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na mga mata ng isang asawang wasak ang puso, kundi mga mata ng isang anghel ng kamatayan na nagkakalkula ng bawat hakbang para sa paparating na paglilinis. Lumapit si Ramon kay Sara. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang baba nito. Pinilit siyang tingnan ang tumpok ng papel na basa na ng luha. Huwag kang umasa na babalik si Adan para iligtas ka. Malamang naaagnas na ang bangkay noon sa kung saan. Isa lang ang paraan mo para mabuhay. Ang sumunod sa akin. Pirmahan mo na ngayon, o mamayang gabi. Iuutos ko sa mga tauhan ko na dalhin ka sa ilalim ng tulay para mapaglaruan nila. Nanginig si Sara. Ang kanyang mga payat na balikat ay nangatog. Hawak niya ang bolpen habang nanigas ang kanyang kamay dahil sa takot. Lumitaw ang mga nanginginig na linya ng pirma sa papel na naglilipat ng pagmamay-ari ng lupa. Nasaksihan ni Adan ang buong pangyayari sa pamamagitan ng lens ng microcamera. Nakita niyang inagaw ni Ramon ang papel. Ang ekspresyon ng tagumpay ay malinaw sa kanyang kasuklam-suklam na mukha. Hindi tumigil doon si Ramon. Kaswal siyang naglakad palapit, itinaas ang dulo ng kanyang makintab na leather shoes, at pagkatapos ay walang awang tinapakan ang nanginginig na likod ng kamay ni Sara. Napaungol si Sara sa sakit, ngunit hindi siya nangahas na sumigaw ng malakas. Sa utility room, hinigpitan ni Adan ang hawak sa device hanggang sa tumunog ang kanyang mga buko ng daliri. Ang matulis na gilid ng casing ng makina ay bumaon sa kanyang palad. Dumaloy ang pulang dugo, binabasa ang kanyang special gloves. Hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang pisikal na sakit sa sandaling ito ay hindi maihahambing sa kahihiyan at paghihiganti na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Ipinagtanggol niya ang mga hangganan. Ipinagtanggol ang kapayapaan ng milyon-milyong pamilya. Tapos ang babaeng mahal niya ay tatapak-tapakan lang ng taong tinawag niyang kaibigan? Tumatawa pa si Ramon. Isang tawa ng demonyo na kakakuha lang ng kanyang gusto. Tahimik na hinila pabalik ni Adan ang kable ng kamera. Binalot ng dilim ang kanyang mukha. Tanging ang kanyang mga mata ang nagliliyab sa nakamamatay na tingin. Hindi niya sila papatayin sa mismong oras na ito. Gusto niyang maramdaman nila ang pagbagsak mula sa rurok papunta sa bangin. Gusto niyang maintindihan nila kung paano magalit ang isang na-corner na abong agila. Umatras siya sa underground tunnel. Ang kanyang mga galaw ay matatag at tahimik tulad ng anino. Ang pangangaso ay opisyal nang nagsimula mula sa sandaling ito. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan ng habagat. Ang bawat patak ng tubig ay tila gustong hugasan ang lahat ng kabulukang bumabalot sa mansyon. Mabilis na lumabas si Adan sa utility tunnel, dumaan sa mga tagong sulok upang iwasan ang mga kamera at bumalik sa gilid ng kalsada. Nag-inat siya. Ang tunog ng kanyang mga buto na lumalagutok ay humalo sa malakas na kulog. Nakatayo pa rin doon ang lumang motor. Tahimik sa ilalim ng poste ng ilaw, ibinaba ni Adan ang kanyang helmet hanggang sa matakpan ang bahagi ng kanyang mukha. Sinuot niya ang berdeng raincoat poncho na sikat sa mga rider. Dumudugo pa rin ang kanyang kamay mula sa hiwa ng kasangkapan, ngunit wala siyang pakialam. Matalim na nakatitig si Adan sa bakal na gate na dahan-dahang bumubukas, kung saan ang isa pang malupit na senaryo ay malapit nang magsimula. Lumabas ang itim na SUV, sinundan ng dalawang tauhan ni Ramon na walang awang kinakaladkad sina Sara at Miko. Hindi nila hinayaan si Sara na magdala ng kahit ano bukod sa isang lumang bag. Si Miko, ang kanyang anak na hindi pa man lang nag-aapat na taong gulang, ay umiiyak ng histerikal. Ang kanyang maliliit na paa ay pumipiglas sa gitna ng malakas na ulan. Nakatayo si Ramon sa terasa ng bahay habang nagpapakasarap sa paninigarilyo.
Ang kumikislap na apoy ay nagpapaliwanag sa masayang ngiti ng isang mangangaso na kakatumba lang ng kanyang biktima. Pinaandar ni Adan ang kanyang motor. Ang makina nito ay lumalagutok. Tumabi siya sa mismong harap ng grupo ng mga goons habang abala ang mga ito sa paghahanap ng paraan para palayasin sina Sarah at Miko. Isang goon ang sumigaw mula sa likod ng ulan. Hoy, Ryder! Ihatid mo tong babae at anak niya kahit saan. Kahit gaano kalayo rito. Naiintindihan mo? Hindi inangat ni Adan ang kanyang mukha. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pilit na pagpipigil ng sumasabog na galit. Opo, saan po ang punta? Hinagisan ng leader ng mga goon ng isang malaking perang papel sa mukha ni Adan bago ngumiti ng nakakapanlait. Sa ilalim ng tulay. Bagay yon sa mga tulad niya. Nanginginig na niyakap ni Sarah si Miko. Tila naubusan na siya ng lakas matapos ang pambubugbog at pang-aabuso. Inabot ni Adan ang kanyang kamay para kunin si Miko mula sa kamay ng maangas na goon. Ang pagdampi ng malambot at mainit na balat ng kanyang anak sa kanyang kamay ay nagpasikip sa kanyang dibdib na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Humahagulgol si Miko. Ang paghinga niya ay humihingal sa takot. Tahimik na sumakay si Sarah sa likuran ng motor. Nanginginig ang kanyang mga payat na balikat sa bawat paghikbi. Pinihit ni Adan ang silinyador. Dinala ng lumang motor ang buong pamilya niya. Binagtas niya ang madilim at maulan na kalsada. Sa likod niya ay ang mga headlight ng dalawang motor ng mga tauhan ni Ramon na sumusunod bilang escort. Malakas na humahampas ang ulan sa kanyang mukha. Mahapdi, naramdaman ni Adan na mahigpit na nakahawak ang mga payat na kamay ni Sarah sa raincoat niya sa likuran. Wala itong kaide-ideya na ang gusgusing rider na ito ay ang kanyang asawa, ang taong hinihintay niya gabi-gabi. Sa pagitan ng tunog ng ulan na bumabagsak sa helmet at ng hanging humahampas sa kanyang tainga, narinig ni Adan ang hikbi ni Miko. Paos ang boses ng bata dahil sa labis na pag-iyak. Mama, nilalamig ako. Nasaan po si Papa? Mama, bakit hindi pa bumabalik si Papa para iligtas tayo? Sinaktan po ng masasamang tao si Mama. Ang sakit-sakit. Mahigpit na kinuyom ni Adan ang manibela. Ang mga berdeng ugat ay lumitaw sa kanyang maskuladong braso. Kailangan niyang magnalit ang ngipin ng buong lakas upang hindi maiyak. Ang sakit ng isang amang hindi maprotektahan ang kanyang anak sa mga oras na ito ay mas nakakatakot kaysa sa kamatayan. Sa mismong sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Sarah na marahan ngunit matatag na bumubulong sa tainga ni Miko, dinadaig ang ingay ng bagyo. Miko anak, uuwi rin si Papa. Isang bayani si Papa Adan. Nakikipaglaban siya sa masasamang tao sa napakalayong lugar. Nagbilin si Papa na dapat tayong magpakatatag anak. Uuwi siya para iligtas tayo, malapit na. Anak, huwag kang matakot, andito si Mama. Bawat salita, bawat pangungusap ni Sarah ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Adan. Napagtanto niya na sa loob ng 3 taon, kahit ginamit ni Ramon ang lahat ng maruruming paraan, kahit tinapakan niya si Sarah hanggang sa pinakamababang antas gamit ang mga paso ng sigarilyo, kailanman ay hindi pinagtaksilan ni Sarah ang kanyang tiwala. Nanatili siyang tapat, ginamit ang imahe niya bilang kaisa-isang sandigan para mabuhay sa gitna ng kawan ng mga lobo. Ang sakit na nahaluan ng labis na paghanga ay naging dahilan para lunukin ni Adan ang kanyang paghinga upang pigilan ang hikbing halos sumabog na sa kanyang lalamunan. Sumumpa siya sa kanyang sarili. Ngayong gabi rin, pagbabayarin ng abong agila ng dugo ang mga demonyong iyon sa bawat patak ng luha ng kanyang mag-ina. Tahimik ang basang kalsada sa gabi. Tanging mga malamlam na dilaw na ilaw ang naaninag sa aspaltong kumikinang sa tubig. Dumaan ang motor sa hanay ng mga mamahaling tindahan at dahan-dahang nagtungo sa lugar ng tulay ng Guadalupe. Habang palapit sila sa destinasyon, lalong lumalamig na parang yelo ang puso ni Adan. Tumingin siya sa side mirror. Nakasunod pa rin ang 2 escort na parang mga buwitring nag-aabang sa pagod na biktima. Yakap-yakap pa rin ng mahigpit ni Sarah ang kanyang anak. Nakasandal ang kanyang ulo sa likod ni Adan. Para siyang naghahanap ng kaunting init mula sa isang estranghero para labanan ang lamig na tumatagos sa buto. Hindi niya alam na ang likod na sinasandalan niya ay ang pinakamatibay na kuta sa mundong ito. Ang lalaking sumumpa, nabubuwagin ang lahat para lamang makamit ang katarungan para sa kanya. Sa paanan ng tulay, naunahan ng grupo ni Ramon ang motor ni Adan at pinilit itong huminto sa kanto patungo sa maputik na estero sa ilalim ng tulay. Isa itong basurahan, lugar para sa mga itinapon at binalot ng kadiliman ng lipunan.
Isang goon ang tumalon mula sa motor. Malakas nitong tinadyakan ang gulong ng motor ni Adan at itinuro ang mga barong-barong na gawa sa trapal at karton sa ilalim ng konkretong haligi ng tulay. Bumaba na kayo! Simula ngayon, ito na ang bago ninyong mansyon. Mag-ingat kayo sa bunganga ninyo. Kung hindi, hindi aabutin ng Pasko ang anak mo. Inihinto ni Adan ang motor. Hinayaan niyang maunang bumaba sina Sara at Miko. Binuhat ni Sara ang kanyang anak. Ang kanyang mga paa ay sumuray-suray sa madulas na lupang puno ng basura at dumi. Tumingin siya sa tumpok ng mga sirang gamit sa harapan niya nang may matinding kawalan ng pag-asa, ngunit kailanman ay hindi siya nagmakaawa sa mga goons. Nakatayo si Adan sa ilalim ng malakas na ulan, nakatingin sa payat na likuran ng kanyang asawa na unti-unting humahalo sa dilim sa ilalim ng tulay. Alam niyang dumating na ang huli nilang pagsubok. Humarap ang dalawang tauhan ni Ramon kay Adan. Naghagis sila ng ilang barya sa putik bilang tanda ng pang-iinsulto bago pinaandar ang kanilang motor. Paalis na sana sila. Nang tahimik na bumaba si Adan sa motor, hinubad ang kanyang helmet at hinayaang basain ng ulan ang kanyang matigas na mukha. Hindi siya nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kina Sara at Miko na nakayuko sa ilalim ng malamig na haligi ng tulay. Ang tingin na iyon ay hindi na nagpapakita ng pagdurusa, kundi isang malalim na kadiliman. Isang senyales na ang madugong paghihiganti ay malapit nang magsimula sa pinakamadilim na lugar na ito. Ang mabahong amoy mula sa bukas na basurahan ay humalo sa bulok na alinsangan ng maputik na lupa sa ilalim ng tulay na lumilikha ng nakakasulasok na amoy. Buhat-buhat ni Sara si Miko. Ang kanyang mga paang walang sapin ay lumubog sa malagkit na putik, sumusuray-suray patungo sa isang dead end na napapaligiran ng mga kinakalawang na yero. Sa likuran niya, ang malakas na tawa ni Karding at ng kanyang mga tauhan ay umaalingaw-ngaw, binabasag ang ingay ng malakas na buhos ng ulan. Hindi nila hinayaang mabuhay nang tahimik sina Sara at Miko. May 6 silang lahat. Bawat isa ay may dalang tubo o balisong. Bumuo sila ng isang mahigpit na bilog na parang mga hiyenang kino-corner ang biktima. Si Karding ang goon na may mahabang peklat sa kilay ay nag-utos sa 2 tauhan niya na may dalang 10 litrong plastik na lalagyan ng gaas. Ibuhos nyo para maramdaman ng mag-inang to ang konting init mula kay Boss Ramon. Ang tunog ng pagkabukas ng lalagyan ay tumunog ng tuyo. Nagsimulang ibuhos ang mapusyaw na dilaw na likido sa mga karton. Ang mga pira-pirasong punit na trapal na dating tanging pag-aari ni Sara at Miko. Ang masangsang at matapang na amoy ng gaas ay napuno sa hangin, dinaig ang amoy ng ulan. Sa labis na takot, mahigpit na niyakap ni Sara ang kanyang anak. Umatras hanggang sumandal sa maputik na haligi ng tulay. Inubo si Miko. Ibinabaon ng bata ang kanyang mukha sa dibdib ng kanyang ina. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig ng husto dahil sa usok ng gaas na tumutusok sa kanyang mga baga. Wala pang 10 metro mula roon. Nagtago si Adan sa isang mataas na tumpok ng mga basura. Idinikit niya ang kanyang katawan sa haligi ng tulay. Ang buong katawan niya ay hindi gumagalaw na parang bato. Nanliit ang mga mata ni Adan. Sinusuri ang bawat posisyon ng kalaban tulad ng isang military radar. 6 na tao. 2 tao ang may hawak ng lalagyan ng gaas sa unahan. Nakatayo si Karding sa gitna. 3 iba pa ang may hawak na tubo at nakapaligid mula sa magkabilang gilid. Ang distansya sa pagitan niya at ng pinakamalapit na tao ay 4 na metro. Sa isip ni Adan, mabilis na nabuo ang isang taktikal na plano. Kailangan niya munang disarmahan si Karding, tanggalin ang pinagmumula ng apoy, saka gamitin ang kanyang husay sa close quarters combat, CQC, para ubusin ang natitira. Bawat paghinga ni Miko na nalalanghap ang amoy ng gaas ay parang barenang tumutusok ng malalim sa utak ni Adan. Sa sobrang galit ay nagngangangalit ang kanyang mga ngipin hanggang sa tumunog. Ang kanyang anak ay dapat na nasa isang kwartong amoy gatas, napapaligiran ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nahaharap sa kamatayan sa pamamagitan ng apoy sa kamay ng mga basurang ito. Ang kalupitan ni Ramon ay lumagpas na sa lahat ng hangganan ng pagiging tao. Hindi lamang niya gustong agawin ang bahay. Gusto niyang burahin ang presensya ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng isang aksidenteng sunog ng mga walang tirahan. Mahigpit na hinawakan ni Adan ang isang piraso ng basag na brick sa kanyang kamay. Umbok ang mga luntiang ugat sa kanyang noo. Naramdaman niya ang matinding pagdaloy ng dugo ng isang scout ranger.
Bawat selyula ay humihingi ng madugong paghihiganti. Bumagsak si Sarah. Ginamit niya ang kanyang payat na katawan para takpan si Miko. Paos ang boses niya, ngunit pilit na nagpapakatatag sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Patayin niyo na ako. Parang awa niyo na, pakawalan niyo ang batang ito. 3 taon pa lang siya. Napirmahan ko na ang lahat ng papeles para sa inyo. Mandiring dumura si Carding sa putika na may halong gaas. Dahan-dahan siyang naglabas ng isang kahon ng posporo mula sa bulsa ng kanyang jacket. Sabi ni Boss Ramon, ang mga basurang tulad niyo ay dapat sunugin para luminis ang lungsod. Masyado kang maraming alam, at ang mga patay lang ang marunong magtago ng sikreto. Inobserbahan ni Adan ang galaw ni Carding. Ang lalaking ito ay may ugaling medyo yumuko paharap kapag naguutos. Ang bigat ng kanyang katawan ay nakasandal sa kaliwang paa. Iyon ang butas niya. Kailangan lang niya ng 1 segundo para lumapit at baliin ang tuhod nito. Dumukot si Adan sa bulsa ng kanyang raincoat, kinukuha ang isang maikling kadena ng motor na inihanda niya mula pa sa terminal. Ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas na parang bowstring na hinatak ng buong lakas. Sa sandaling sumindi ang apoy na iyon, ang abong agila ay susunggab at pupunit-punitin ang kanyang mga kaaway. Hindi na niya nararamdaman ang lamig ng ulan o ang mabahong amoy ng basura. Ang buong mundo niya ngayon ay lumiit sa target ng isang pambihirang asasin. Pumikit si Sarah, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Tahimik na binabanggit ang pangalan ni Adan sa kanyang mga huling hininga. Hindi niya alam na sa gitna ng makapal na dilim ng tumpok ng mga basura, ang kanyang sariling asawa ay naroon bilang pinakamalupit na tagapagtanggol. Pinigil ni Adan ang kanyang paghinga, ang kanyang pandinig ay gumagana ng todo. Narinig niya ng malinaw ang mabilis na tibok ng puso ni Miko, ang hingal na paghinga ni Sarah, at maging ang tunog ng pagkiskis ng posporo nang malakas na iginuhit ito ni Carding sa kahon. Isang maliit na pulang ilaw ang biglang sumindi sa gitna ng malakas na ulan. Isang malamlam ngunit mapanganib na apoy na nakita sa mukha ni Carding na puno ng peklat at kasamaan. Ngumisi siya. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa kasiyahan ng isang psychopath na mamamatay tao. Itinaas niya ng mataas ang nakasinding posporo, balak itong ihagis ng diretso sa basang gaas sa paanan ni Sarah. Mismong sa sandaling iyon, isang malaking itim na anino ang lumitaw mula sa likod ng tumpok ng bakal. Magaan ang kanyang mga hakbang, ngunit may dalang nakakatakot na presensya kaya tila nanigas ang paligid. Ang liwanag mula sa posporo sa kamay ni Carding ay tumama sa malamig at malalim na mga mata ng rider na kanina lang ay gusgusin. Nakatayo si Adan sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Itinaas niya ang kanyang magaspang na kamay. Ang kanyang boses ay mabigat at madilim na parang alingaw-ngaw mula sa impyerno. Pahiram ng apoy, pre. Huminto sa ere ang posporo sa kamay ni Carding. Ang kumikislap na pulang liwanag ay nagpapaliwanag sa mukha ni Adan na matigas na parang bato. Ang lalaking bigla na lang lumitaw mula sa kawalan na parang multong maniningil ng utang. Nagulat ang mga goons at halos mapigilan ang paghinga. Hindi nila maintindihan kung saan kinuha ng payat na rider na yon ang nakakatakot at nakamamatay na aura kaya tila nanigas ang hangin sa paligid niya. Nagngalit ang ngipin ni Carding at akmang ihahagis ang apoy sa gaas na nakapalibot kina Sarah at Miko, ngunit huli na siya ng 1 segundo. Hindi na nagsalita ng 2 beses si Adan. Iwinasiwas niya ang kanyang kanang braso. Lumipad ang gasgas na helmet na may nakakamatay na pag-ikot, hinahati ang ulan. Isang malakas na bug ang umalingaw-ngaw. Tumama ang helmet sa pulso ni Carding, dahilan para mabitawan niya ang posporo. Pagkatapos, dahil sa puwersa, tumama ang helmet sa nakabukas na lalagyan ng gaas sa tabi niya. Tumalsik ang mapanganib na likido malayo sa maaabot ng apoy. Eksakto sa pagbagsak ng plastik na lalagyan sa putik, sumugod si Adan na parang tigreng naninila. Hindi na siya isang gusgusin at kawawang rider ng motorcycle taxi o isang mahinang asawa na tinatapak-tapakan ng iba. Sa sandaling ito, ang instinct ng pagpatay ng isang scout ranger na 3 taong pinigil sa harap ng baril ng kaaway ay ganap na nagising. Ang 2 tauhan na pinakamalapit ay humampas gamit ang bakal na tubo upang harangan ang daan. Ngunit nakalapit na si Adan sa gitna nila. Hinugot ng kanyang kaliwang kamay ang kadena ng motor mula sa bulsa ng raincoat. Isang matalim na paghaging ang bumasag sa dilim ng gabi. Ang kadena ay umikot na parang perpektong bilog. Mahigpit nitong pinulupot ang leeg ng lalaki sa kaliwa, at sa isgang malakas na paghatak ibinagsak siya sa mabahong putik.
Kasabay nito, ang kanang siko ni Adan ay malakas na bumaon sa sikmura ng pangalawang lalaki. Isang praktikal at malupit na suntok ng walang kwentang galaw. Namilipit na parang inihaw na hipon ang goon. Ang tunog ng hangin na pinilit lumabas sa kanyang baga ay narinig na parang sinasakal. Sinundan ito ni Adan ng isang malakas na patid, dahilan para bumagsak ang dalawa. Nagkabungguan ang kanilang mga ulo, gumawa ng isang tuyong crack na tunog. Ang galit sa dibdib ni Adan ngayon ay naging isang nakakatakot na pagiging alerto. Ang bawat suntok niya ay nag-asinta sa mga nakamamatay na kahinaan sa katawan ng tao. Ang mga madugong aral sa kabundukan ay nauulit ngayon sa gitna ng lungsod. Nakaramdam siya ng matinding ginhawa sa bawat kalamnan niya. Sa nakalipas na 3 taon, kailangan niyang pigilan ang sarili mula sa pagtugis ng mga rebelde, nagtatago sa mga kuweba para mapanatili ang misyon. At ngayon, ang bawat suntok na ibinabato niya ay pagbabayad utang para sa mga paso ng sigarilyo sa balat ni Sarah. Para sa mga iyak ng takot ni Miko dahil sa amoy ng gaas, si Adan ay hindi na tao. Isa siyang makinang pandigma na pinalangisan ng puot at katarungan. Ang 3 natitirang gon ay sabay-sabay na umungol, sumugod mula sa 3 direksyon dala ang balisong at bakal na tubo. Inangat ni Adan ang isang piraso ng kinakalawang na yero gamit ang kanyang paa bilang pananggalang. Ang tunog ng bakal na tumama sa yero ay umalingawngaw ng malakas. Bumabasag sa dilim ng gabi. Umikot siya gamit ang puwersa ng yero. Inihagis niya ng malayo ang isang tao, pagkatapos ay nagpakawala ng isang tumatagos na suntok na mismong tumama sa lalamunan ng lalaking may hawak na kutsilyo. Nanlaki ang mata ng goon at nabitawan ang sandata. 2 kamay niyang hinawakan ang kanyang leeg na mimilipit sa putik. Hindi tumigil si Adan. Sumingit siya sa puwang sa pagitan ng 2 natitirang goon. Mahigpit na hinawakan ng magaspang niyang kamay ang pulso ng lalaking may hawak ng bakal na tubo. Pinihit niya ito palikod, bumubuo ng perpektong bilog. Crack! Ang tunog ng buto sa braso na nabali ay umalingawngaw. Dinaig nito ang ingay ng ulan na walang tigil sa paghampas sa bubong na yero sa ilalim ng tulay. Sumigaw sa sakit ang gon at bumagsak na parang sako ng bigas. Umikot si Adan, nagpakawala ng sidekick na tumama sa tadyang ng huling lalaki, kaya tumalsik ito ng 3 metro at bumangga sa haligi ng tulay bago walang kibong bumagsak. Ang buong laban ay tumagal ng wala pang 2 minuto. Ang 6 na pinakamatitigas na siga sa ilalim ng tulay ay ngayon parang mga bangkay na walang kaluluwa, umuungol at gumagapang sa itim na putik na may halong gaas at basura. Nakatayo si Adan sa gitna ng battlefield. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa sa iisang ritmo. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula na parang dugo, matalim na nakatitig kay Karding. Ang maliit na siga na ito, na kanina lang ay mayabang na balak sunugin sina Sarah at Miko, ngayon ay nakatayo ng nanigas. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Nakita ni Karding ang pinakamatatapat niyang tauhan na pinatumba. Sa isang iglap lang, gamit ang mga diskarteng kailanman, ay hindi pa niya nakita sa totoong buhay. Nanginginig niyang nilabas ang balisong mula sa bulsa, ngunit ang kanyang mga kamay na basang-basa sa pawis ay hindi makahawak ng maayos sa puluhan ng kutsilyo. Lumapit si Adan, bawat hakbang niya sa putik ay tumutunog ng mabigat na parang kampana ng kamatayan. Niyakap ng mahigpit ni Sarah si Miko sa isang madilim na sulok. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaking nagligtas sa kanilang buhay. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang gusgusing rider, ang taong naghatid sa mag-ina rito, ay lumitaw na parang isang Diyos na tagapagtanggol na puno ng nakamamatay na aura. Ang malamlam na dilaw na ilaw mula sa itaas ng tulay ay tumama, nagpapaliwanag sa malapad at matibay na balikat ni Adan. Nanginginig na balak tawagin ni Sarah ang pangalan niya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng emosyon at ng takot sa kalupitan ng labanang iyon. Umatras si Karding, nadapa sa tumpok ng basura, at bumagsak ng patihaya. Sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa. "Sino ka ba? Huwag kang lalapit! Papatayin ka ni Boss Ramon!" Hindi sumagot si Adan. Inabot niya ang kwelyo ng damit ni Karding. Binuhat niya ang halos 4 kilogramong lalaki gamit ang isang kamay at mariin itong isinandal sa madungis na haligi ng tulay. Ang isa niyang kamay ay kinapitan ng kanang pulso ni Karding ang kamay na kanina lang ay may hawak na posporo at balak sunugin ang kanyang pamilya. Tinitigan ni Adan
nang malalim ang mga mata ng lalaking puno ng takot. Ang boses niya ay mababa ngunit yumanig sa buong espasyo sa ilalim ng tulay. Ang kamay na ito, balak sunugin ang asawa ko, di ba? Isang pangalawang tunog ng pagkabali ang narinig, nang mas malakas at mas malinaw sa lahat ng tunog ng gabing iyon. Nadurog ang buto sa pulso ni Carding sa ilalim ng hindi kapanipaniwalang pagkakahawak ni Adan. Sumigaw ang gun at hinimatay dahil sa labis na sakit. Kaswal na binitawan ni Adan ang lalaki at hinayaan itong bumagsak sa itim at malagkit na putik sa tabi ng mga kasamahan nitong nakabulagta. Umulan pa rin. Hinugasan nito ang dugo sa mga kamay ni Adan, ngunit hindi nito mabura ang malamig at nakamamatay na tingin ng sundalo ng Special Forces na ngayon ay opisyal nang bumalik mula sa impyerno. Nakabulagta sa lupa si Carding. Nanlalaki ang mga mata niyang nanginginig, habang nakatingin sa rider na bumali sa kanyang kamay na parang pumutol lamang ng tuyong sanga gamit ang isang kamay. Isang nakakabulag na headlight ng SUV ang tumagos sa maulan na gabi. Hinawi nito ang tumpok ng maruming basura at huminto sa mismong pasukan ng estero. Bumaba si Ramon mula sa sasakyan. Ang kanyang mamahaling suit ay matinding kaibahan sa nabubulok na tanawin sa ilalim ng tulay. Pinanatili pa rin niya ang aroganteng postura ng isang boss hanggang sa, "Ani, Ani." Makita niya ang tanawin sa kanyang harapan. Ang anim niyang pinakamatitigas na tauhan, ang mga taong tumulong sa kanya sa maraming maruming trabaho. Ngayon ay nakabulagta na parang tumpok ng giniling na karne sa itim na putik na may halong gaas. Ang mahinang daing ni Carding na humalo sa tunog ng ulan ay lumikha ng isang malungkot na himig. Natahimik si Ramon. Ang kanyang makintab na leather shoes ay huminto sa pagitan ng hangganan ng liwanag at dilim. Nakatayo pa rin si Adan ng tuwid na parang isang estatwang yari sa bato. Ang tubig ulan ay umaagos sa kanyang matigas na mukhang parang bato na kumikinang sa ilalim ng mga headlight. Kitang-kita ang kanyang malalalim na mata na puno ng malamig at nakamamatay na aura. Naramdaman ni Ramon na parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang gulugod. Sinabi ng instinct ng isang mga ngaso na ang nilalang sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong rider. Sa matinding gulat at takot, dumukot si Ramon sa panloob na bulsa ng kanyang jacket, inilabas ang isang itim na baril. Umatras siya ng isang hakbang. Nanginginig ang kanyang dalawang kamay habang nakatutok ang baril ng diretso sa dibdib ni Adan. Sumigaw siya. Paos ang kanyang boses dahil sa takot. "Anong klaseng halimaw ka? Diyan ka lang, o pasasabugin ko ang ulo mo." Hindi kumurap si Adan. Ang kanyang mga paa ay nanatiling nakatayo ng matibay sa madulas na lupa. Nagsimula siyang humakbang pasulong. Bawat hakbang ay mabagal, ngunit may dalang bigat ng libu-libong kilo. Ang pananahimik ni Adan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pananakot. Ang nakamamatay na aura na bumabalot sa kanya ay napakakapal, kaya't naramdaman ni Ramon na ang nguso ng baril sa kanyang kamay ay mabigat na parang tingga. Nakadiin ang kanyang mga daliri sa gatilyo, ngunit tila naparalisa ang kanyang utak. Hindi siya makapagbigay ng utos na kalabitin ang gatilyo. Tinitigan ni Adan si Ramon nang walang bakas ng takot. Tanging labis na paghamak lamang ang naroon. Napaisip si Adan, kailan pa naging ganito ang matalik na kaibigan na minsang nakisalo sa isang mangkok ng instant noodles, na minsang sumumpa ng katapatan hanggang kamatayan. Naging isang demonyong nilamon ng kasakiman hanggang sa maging ganito kalupit. Ang pera ay talagang may nakakatakot na kapangyarihan. Kaya nitong baguhin ng isang tao na maging isang hayop na handang sunugin ang asawa at anak ng kanyang sariling kapatid para lamang maangkin ang isang walang kwentang piraso ng lupa. Umatras si Ramon. Ang likod niya ay malakas na bumangga sa katawan ng SUV. Ang takot ay naging pagkabaliw. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Balak kalabitin ang gatilyo. "Mamatay ka, gago!" Isang malakas na putok ng baril ang bumasag sa dilim ng gabi. Ngunit bumaon lang ang bala sa konkretong haligi ng tulay sa likod. Mismong nang kalabitin ni Ramon ang gatilyo, naihilig na ni Adan ang kanyang katawan sa gilid na may reflexes na kasimbilis ng kidlat ng isang scout ranger na sanay na sa amoy ng pulbura. Bago pa man makakasa ng pangalawang bala si Ramon, nakalapit na si Adan na may saktong-sakto at malakas na sidekick na direktang tumama sa tuhod ni Ramon, dahilan para bumagsak ito sa putik na parang punong natumba. Hinawakan ni Adan ang pulso ni Ramon na may hawak na baril. Pinihit niya ito at bumuo ng perpektong bilog. Bumagsak sa putik ang baril ng walang tunog. Crack!
Ang tunog ng pagkahugot ng buto sa balikat. Tuyo ang pagkakabali ng braso ni Ramon. Ang dating mayamang negosyante ay ngayon ay sumisigaw sa sakit. Namutla ang mukha niya sa labis na gulat. Hindi tumigil si Adan. Hinawakan niya ang kwelyo ng damit ni Ramon. Hinila ito patayo at malakas na ibinagsak sa katawan ng sasakyan. Mahigpit na sinakal ng kanyang magaspang na kamay ang leeg ng kalaban hanggang sa mabilaukan si Ramon. Nanlaki ang dalawang mata niya. Tinitigan ng malalim ni Adan ang nanlalaking mga mata ni Ramon. Ang kanyang boses ay mabigat at madilim na parang alingawngaw mula sa ilalim ng bangin. Naisip mo ba ang araw na to, Ramon? Nung nakaupo ka sa mansyon, umiinom ng alak mula sa dugo't luha ng asawa at anak ko. Narinig mo ba ang mga iyak nila sa ilalim ng tulay na to? Nakakagawa na lang si Ramon ng mahinang akak na tunog. Luha at ulan ay naghalo sa pag-agos, sa kanyang mukha na naiba ang hugis dahil sa sakit. Ang pandidiri sa mga mata ni Adan ay lalong kumapal. Ito ang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang buong pamilya. Ang taong mas pinagkatiwalaan niya kaysa sa sarili niyang buhay doon sa Mindanao. Mali pala ang paglalagay niya ng tiwala sa isang maruming putik. Nakaramdam si Adan ng pagkasuklam sa sarili dahil sa pagiging masyadong inosente, masyadong tapat sa isang taong walang kahit katiting na pagkatao. Ang pagkasira ni Ramon ay isang hatol ng kamatayan para sa kanilang pagkakaibigan at simula rin ng hatol ng kamatayan para sa mga kasalanan ng lalaking iyon. Binitawan ni Adan ang kanyang kamay, hinayaang bumagsak si Ramon sa tumpok ng itim at malagkit na putik. Eksakto sa tabi ng lalagyan ng gaas na tumutulo pa rin sa lupa, pinulot niya ang baril, sinusuri ang magazine ng may nakakatakot na husay. Nakaupo pa rin doon si Sarah. Mahigpit na yakap si Miko sa madilim na sulok. Nasaksihan ang lahat ng nakakatakot na senaryong iyon. Tumitig siya sa likuran ng lalaking nakatayo sa gitna ng ulan, nakakaramdam ng matinding pamilyaridad, ngunit pagiging dayuhan. Ang nakamamatay na aura ni Adan ngayon ay hindi nakadirekta sa kanya, ngunit ginawa nitong tila na yanig ang buong ilalim ng tulay sa bawat paghinga niya. Nakabulagta si Ramon, na nakabaluktot. Ang kanyang kanang braso ay nakalaylay dahil nadurog ang kanyang balikat. Blangko ang kanyang mga mata dahil sa takot. Nakatitig sa itim na nguso ng baril na nakatutok sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Adan sa tabi niya. Idinikit ang malamig na dulo ng baril sa sentido ni Ramon. Ang masangsang na amoy ng polbura na humalo sa matapang na amoy ng gaas ay napuno sa hangin sa gitna ng malakas na ulan. Ang buhok ni Ramon ay basa at madumi dahil sa putik. Wala na siyang pinagkaiba sa mga palaboy na madalas niyang kutyain. Ikiniling ni Adan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay wala ng kahit anong init. Ang kanyang boses ay pakinggang flat, malupit, at matalim na parang huling parusa. Masaya bang tumira sa ilalim ng tulay, Ramon? Anong masasabi mo sa amoy ng gaas na to? Parehas ba sa amoy ng mamahaling alak sa bahay ko? Ang kadena ay nakapulupot pa rin sa leeg ni Ramon. Ngunit lumayo na ang tingin ni Adan mula sa nakakaawang mukha ng trader na yon. Kumuha siya ng isang espesyal na satellite phone mula sa bulsa ng kanyang waterproof na jacket. Ang klase ng device na ginagamit lang para sa mga top secret na misyon. Ang magagaspang, maputik, at amoy polborang mga daliri ni Adan ay pumindot sa keyboard sa bilis ng kidlat. Hindi lang siya isang makinang pandigma sa pisikal na aspeto. 3 taong nakadestino sa mga liblib na lugar ay humubog sa kanyang kakayahan sa digital operations sa ilalim ng pinakamatitinding kondisyon. Pina-activate ni Adan ang command code para sa B-level encryption. Ang pinakamataas na priority signal na direktang ipinadala kay Baste, ang kanyang kasamahan sa intelligence na nagtatago sa isang lihim na bunker sa kabilang panig ng lungsod. Baste, maliwanag. I-activate ang data package ng Abong Agila, lahat ng files ni Ramon, i-execute agad ang utos. Mabigat ang boses ni Adan. Walang anumang bahid ng pag-aalinlangan sa gitna ng patuloy na paghampas ng ulan sa kinakalawang na bubong. Sa kabilang linya, mabilis at tuloy-tuloy ang tunog ng pagtipa ng keyboard. May halong hingal ng gulat ngunit puno ng kasiyahan. Sumagot lang si Baste ng maikli ayon sa istilong militar na copy that at sinimula ng operasyon ng paglilinis na walang putok ng baril. Inilapag ni Adan ang phone sa putikan sa tabi ng ulo ni Ramon. Hinayaan niyang marinig ng trader ang bawat segundo, na parang orasan ng kamatayan ng imperyong itinayo niya mula sa dugo at luha ng iba. Sa kadiliman sa ilalim ng tulay, ang screen ng phone ni Adan ay nagsimulang magpakita ng linya ng green codes.
Ang lahat ng files tungkol sa money laundering, ebidensya ng tax evasion, at mga videos ng karahasan kay Sarah na nakolekta ni Adan mula sa endoscope camera system ay naipush na direkta sa National Information Portal at sa Anti-Money Laundering Council, AMLC, pati na rin sa NBI. Nakatayo doon si Adan, pinagmamasdan ang mga financial figures ng business group ni Ramon na nag-i-scroll pataas bago biglang huminto at magpakita ng mahabang linya ng mga zero. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang utos na i-freeze at kumpiskahin ang mga ari-arian ay naipatupad sa buong banking system. Ang negosyo ni Ramon, mula sa isang marangyang imperyo sa real estate, ngayon ay naging isang walang lamang buto, pira-piraso, dahil sa mga krimeng itinago niya. Nakaramdam si Adan ng panibagong alon ng lakas sa kanyang likod. Hindi ito ang lakas ng pagsuntok o pagbali ng buto, kundi ang lakas ng katarungan na naisagawa sa pamamagitan ng modernong teknolohiya. Naintindihan niya ang mapait na katotohanan na kaya ng kanyang martial arts na parusahan at saktan ang katawan ni Ramon. Ngunit tanging katotohanan lamang ang sapat na lakas para wasakin ang karangalan at kayabangan ng isang kriminal. Gusto niyang hindi lang mamatay sa pisikal na paraan si Ramon, kundi mabulok din ang mismong ugat ng kanyang pagkatao para makita niya na ang perang sinasamba niya ay simpleng piraso lang ng papel na walang kwenta kapag naharap na sa hustisya. Ang malamig at nakamamatay na tingin ni Adan ay nahaluan ngayon ng kaunting katahimikan mula sa taong may hawak ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa kanyang mga kamay. Isang nakakatakot na katahimikan mula sa isang mangangaso na natapos ng maglatag ng lambat at naghihintay na lamang na pumasok ang kanyang biktima sa patibong. Nakabulagta si Ramon sa paanan ni Adan. Narinig niya ng malinaw ang walang tigil na pagtunog ng alarm mula sa kanyang personal na cellphone. Yun ang notification ng ubos na pondo sa account, mga emergency calls mula sa board of directors ng kanyang kumpanya, mga pananakot mula sa mga partners. Ang dating makapangyarihan at mayamang negosyante ay ngayon nanginginig na parang asong gala sa putikan. Blanko ang kanyang mga mata, na pagtantong gumuguho ang buong mundo niya bawat segundo. Pinilit ni Ramon na igalaw ang kanyang mga labi. Nanginginig ang boses niya. Hindi mo pwedeng gawin to, Adan. May pera ako, may koneksyon ako. Kung papatayin mo ako, hindi ka rin makakatakas. Ngumisi si Adan. Isang ngiti na walang kahit anong init ang sumilay sa kanyang basang-basang mukha. Yumuko siya. Inilapit ang mukha niya kay Ramon. Ang hininga niya'y may amoy ng matapang na pulbura na nagpatayo sa balahibo ng lalaki. Ang pera mo ngayon ay basura na, Ramon. At ang koneksyon mo? Sila ang unang magpapalubog sa'yo para lang iligtas ang sarili nila. Hindi kita papatayin gamit ang baril. Papatayin kita sa pamamagitan ng pagpapakita sa sarili mo bilang isang kahiyahiyang halimaw. Yakap ng mahigpit ni Sarah si Miko. Luhaan ang kanyang mga mata habang nakatitig sa malapad na likod ni Adan. Hindi niya lubos na naiintindihan ang mga teknikal na salitang ginamit, ngunit nararamdaman niya na ang paligid nila ay nagbago na. Ang banta ng mga goons ay nawala na. Pinalitan ng isang mataas at malinaw na kapangyarihan na naroon sa bawat galaw ng kanyang asawa. Parang naramdaman din ni Miko ang init ng tagapagtanggol. Hindi na umiiyak o sumisigaw ang bata, sa halip ay nakasiksik sa dibdib ng kanyang ina. Ang kanyang maliliit na mata ay nakatitig sa kanyang bayaning ama ng may pagkalito. Hindi lumingon si Adan. Nanatili siyang nakatayo at nagbabantay na parang kuta. Pinoprotektahan ang kanyang mag-ina mula sa huling natitirang kabulukan. Isang malakas na kulog ang dumagundong sa langit, tulad ng paghahayag ng hatol. Sa lupa, ang putik ay naglalabas ng matapang na amoy ng gaas na halong sariwang dugo ng mga nakabulagtang goons. Ang parusa ay ibinabana, at ang lambat ng hustisya na kakalatag lang nila ni Baste ay sumasakal na sa leeg ni Ramon at ng mga taong nasa likuran niya. Nakahiga si Ramon doon. Putol-putol ang kanyang paghinga. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nadurog. Pinalitan ng malalim na kawalan ng pag-asa ng isang taong alam na nawala na ang lahat sa kanya. Sa gitna ng malakas na ulan, isang bagong tunog ang nagsimulang humati sa ugong ng hangin. Mula sa malayo, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng mga pulis. Sa simula ay malabo, pero mabilis na naging sunod-sunod at malakas. Ang pulat-asul na ilaw ay nagsimulang humawi sa mga puno sa gilid ng kalsada, umaaninag sa madungis na konkretong haligi ng tulay. Lumilikha ito ng misteryosong sayaw ng liwanag. Nakatayo ng tuwid si Adan.
Alam niyang ginawa ng mabuti ni Baste ang kanyang trabaho. Ang natitira na lang ay gabayan ang awtoridad sa tamang address. Ang busina ng mga mobile ng pulis ay lalong lumapit, umaalingaw-ngaw sa buong lugar sa ilalim ng tulay. Bawat wangwang ay parang maso na pumupukpok sa nadurog na espiritu ni Ramon. Ang asul at pulang ilaw ay tumagos sa dilim ng gabi. Direktang nakatutok sa dead-end na eskinita. Ipinakita ang battlefield na puno ng putik, dugo, at ang matigas na mukha ni Adan na parang bato. Nakatayo pa rin siyang hindi gumagalaw. Ang isang kamay ay may hawak ng satellite phone na parang isang general na kakatapos lang ng pinakamaluwalhating laban ng kanyang buhay. Nakumpleto na ng abong agila ang kanyang pagpaparusa, at ngayon, binibigyan niya ng espasyo ang liwanag ng batas upang linisin ang huling latak ng kadiliman. Ang asul-pulang flash ng mga ilaw mula sa konvoy ng pulisya ay umiikot sa ilalim ng tulay. Lumikha ito ng mga bakas ng sumasayaw na liwanag sa putikang may gaas. Nakatayo ng tahimik si Adan sa ilalim ng buhos ng ulan. Ang kanyang punit na itim na maskara ay natanggal, nagpapakita ng kanyang matigas na mukha na may magkakapatong na bago at lumang peklat, katibayan ng 3 taong pagtaya ng buhay sa mga delikadong lugar. Pinunasan ni Adan ng malakas ang putik sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang magaspang na kamay. Ang kanyang mga mata, na dati malamig na parang agila, ngayon ay biglang napuno ng luha. Hindi na siya isang gusgusing rider, at hindi rin siya ang makinang pandigma na bagong tumba ng 6 na goons. Sa harap niya ay ang buong mundo niya na muntik na niyang maiwala dahil sa tungkulin. Nakaupo si Sarah sa malagkit na lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malaking anino ng lalaking lumipol sa grupo ng mababangis na lobo. Sa kumikislap na liwanag ng mobile ng pulis, dahan-dahang luminaw ang mukha ng lalaki. Ang mga matitigas na linya ng mukha, ang tingin na puno ng pag-ibig at nakakabit na sakit. Hindi maaaring maging ibang tao to. Nanginig si Sarah. Ang kanyang mga labi, na nangingitim sa lamig, ay naglabas ng mahina ngunit nakakadurog na tawag. Adan. Ah, ikaw ba yan? Ang pagtawag na yon ay parang matinding suntok sa pinakamatibay na pader ng sundalo. Hindi na nakatayo si Sarah. Bumagsak siya sa putik. Ang kanyang mga payat na balikat ay nanginginig ng matindi sa labis na emosyonal na pagyanig. Tumingin ng may pagkalito si Miko sa kanyang ina. Pagkatapos ay tumingin sa estrangherong lalaki. Ngunit may pamilyar na init na lumalapit. Kumurap ang bata. Ang malabong alaala tungkol sa isang amang nakasuot ng uniforme ng militar ay biglang nagliyab. Humagulgol si Miko. Ang iyak ng maliit na bata ay umalingaw-ngaw sa buong ilalim ng tulay. Inabot ng maliit na kamay nito ang ere. Papa! Umuwi na si Papa! Iniligtas ni Papa si Mama at ako! Hindi na napigilan ni Adan ang sarili. Tumakbo siya at lumuhod sa itim at malapot na putik mismo sa harap ng kanyang asawa at anak. Ang kamay na kakabalilang ng buto ng kaaway ay ngayon ay nanginginig na humaplos sa payat na balikat ni Sarah, saka mahigpit na niyakap si Miko sa kanyang malapad na dibdib. Malamig pa rin ang ulan, madumi pa rin ang putik. Ngunit sa pagitan ng hangganan ng buhay at kamatayan, ang init ng muling pagtatagpo ay kumalat ng malakas, sinusunog ang lahat ng sakit. Idinikit ni Adan ang mukha niya sa basang buhok ni Sarah. Paos ang boses niya, basag sa labis na pagsisisi. Nandito na ko. Umuwi na si Papa Miko. Patawarin mo ko, Sarah. Patawad sa inyong dalawa. Kasalanan ko. Sa puso ni Adan ngayon ay isang nakakatakot na pakiramdam ng pagkakasala. Isang sakit na mas malaki pa sa tama ng bala. Sinasisi niya ang kanyang sarili sa labis na pagtitiwala sa ibang tao. Sinasisi ang sarili dahil masyado siyang nalibang sa karangalan sa Mindanao, kaya't hinayaan niyang tapak-tapakan ng demonyo ang babaeng mahal niya. Hinayaan niyang malanghap ng anak niya ang mabahong amoy ng gaas sa ilalim ng tulay, sa halip na maprotektahan sa kaginhawaan. Ang pagmamalaki ng isang sundalo ng Special Forces ay nadurog sa harap ng mga paso ng sigarilyo sa katawan ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal, isang asawang nabigong protektahan ang pamilya niya, at hinayaan silang mahulog sa impyerno nitong nakaraang 1,000 araw. Bawat hikbi ni Sarah sa kanyang balikat ay parang kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ng sundalo. Hinigpitan ni Adan ang pagkakayakap, tahimik na sumusumpa sa mga kaluluwa ng kanyang mga namatay na kasamahan at sa sarili. Mula sa minutong ito, kahit bumagsak ang langit, hindi na niya hahayaang mawala sila sa paningin niya, kahit isang segundo man lang.
Niyakap ni Sarah ang leeg ng asawa niya. Luha at ulan ay sabay na umaagos. Umiyak siya nang parang hindi pa siya kailanman umiyak. Lahat ng lungkot at kahihiyang naipon sa nakalipas na 3 taon ay sabay-sabay na bumuhos kasama ng bawat humihingal na paghinga. Hindi siya nagtanong kung bakit huling umuwi si Adan. Hindi siya nanisi sa mga nangyari. Ang alam lang niya ay kumapit sa kanya, parang isang taong nalulunod na nakakita ng troso. Ibinabaon ni Miko ang ulo niya sa leeg ng kanyang ama. Ang amoy ng maskuladong pawis na hinaluan ng amoy ng ulan sa katawan ni Adan ay nagbigay ng labis na kapanatagan sa bata. Dumating na ang katarungan. Ngunit para kina Sarah at Miko, ang katarungan ay simpleng init lamang mula sa yakap ng lalaking ito. Nagsimulang i-cordon off ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen. Nagdala sila ng mga stretcher para isakay ang mga sugatang goon papunta sa ospital sa ilalim ng mahigpit na bantay. Si Ramon ay pinusasan at inakay ng 2 SWAT members. Ang kanyang kanang balikat ay tuluyang nadurog. Namumutla ang mukha niya na parang bangkay. Hindi siya nangahas na sumulyap man lang sa direksyon ng pamilya ni Adan. Tinutukan ng mga flashlight ng pulis ang bawat maduming sulok sa ilalim ng tulay. Ipinapakita ang kalupitang dinanas ni Sarah at Miko. Lumapit si Baste. Nakatayo siya at pinagmasdan ang kanyang kasamahan na nakaluhod sa putik. Namumula rin ang mga mata ni Baste. Alam niyang masyadong maraming isinakripisyo si Adan para sa mga tagumpay na hindi nakikita. Dahan-dahang bumitaw si Adan kay Sarah. Ginamit niya ang mas tuyong laylayan ng shirt sa ilalim ng kanyang jacket para punasan ang mukha ni Miko. Tumigil na sa pag-iyak ang bata, pero mahigpit pa ring nakakapit sa kwelyo ng kanyang ama. Tinitigan ni Adan ang asawa niya. Nakita ang mga mata nitong puno ng tiwala, kahit payat at maputla ang mukha nito. Naintindihan niya na simula ngayon, hindi na siya ang nag-iisang abong agila sa kagubatan. Siya na ang nag-iisang kuta ng pamilyang ito. Tumayo si Adan. Bumalik ang lakas ng isang mandirigma sa bawat matatag niyang hakbang. Pinuhat niya si Miko. Ang isa niyang braso ay umakbay sa baywang ni Sarah. Inaalalayan siyang tumayo sa gitna ng putik. Inakay ni Adan si Sarah palabas mula sa dilim ng tulay patungo sa kumikislap na asul at pulang ilaw. Bawat hakbang niya ngayon ay may dalang determinasyon para sa isang bagong simula. Nakabukas na ang pinto ng SUV ni Baste. Sa loob ay may mainit na kumot at mineral water. Hindi na lumingon pabalik si Adan. Hindi na niya tiningnan ang mga nakaposas niyang kalaban. Ang tinitingnan niya lang ay ang asawa at anak niya. Nang sumara ang pinto ng sasakyan at matakpan ang ingay ng ulan, naramdaman ni Adan ang tunay na kaluwalhatian. Isang kaluwalhati ang hindi mapapantayan ng anumang medalya. Ang pakiramdam na naiuwi niya ang mga mahal niya sa buhay mula sa bingit ng kamatayan. Huminto ang sasakyan sa harap ng gate ng subdivision habang pumuputok ang bukang liwayway, pero umambon pa rin sa pagitan ng mga halamang bougainvillea. Bumaba si Adan sa sasakyan, mahigpit na buhat si Miko, na mahimbing nang nakatulog sa loob ng mainit na kumot. Ang isang kamay ay inakay si Sarah papasok sa mabigat na bakal na gate. Ang 2 maangas na gwardyong kahapon ay nawala na, pinalitan ng isang profesional na security team na ipinadala ni Baste para bantayan ang lugar. Huminga ng malalim si Adan. Ang hangin dito ay amoy pa rin ng mamahaling alak at matapang na pabango ni Ramon. Isang amoy na para sa kanya ay mas nakakasuka kaysa sa putik sa ilalim ng tulay. Inihiga ni Adan si Miko sa isang lumang sofa, sa sulok ng sala ang tanging lugar na hindi pa nahawakan ng traidor. Pagkatapos ay sinimulan niya ang paglilinis. Hindi niya kailangan ng cleaning service. Ang kamay nakakasakal lang sa kanyang kaaway ay ngayon marahas na ibinabagsak ang mga mamahaling wine racks. Ang mga kumikinang na crystal glasses na dati ipinagmamalaki ni Ramon ay nabasag. Ang tunog ng nababasag na salamin sa marmol na sahig ay maingay, ngunit nagbibigay ng kasiyahan na parang tunog ng baril na pumatay sa mabangis na hayop. Hinila ni Adan ang lahat ng damit at mamahaling gamit ni Ramon papunta sa gitna ng likod bahay. Lumagablab ang apoy sa gitna ng ambon, kulay pula at mabangis. Nakatayo doon si Adan, pinapanood na lamunin ng apoy ang mga tira-tira ng pagtataksil, hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata. Gusto niyang sunugin ang madilim na aura nito. Gusto niyang linisin ng apoy ang lahat ng duming idinulot ng walang hiyang lalaking iyon sa kanyang bahay. Nakatayo si Sarah malapit sa bintana. Ang kanyang mga mata ay blanko habang pinapanood ang kanyang asawang kumilos ng matatag. Nakita niyang hinila ni Adan mula sa madilim na bodega
ang mga karton na puno ng agiw. Ito ay mga picture frame ng kanilang pamilya. Mga lumang laruan ni Miko, ang paboritong teddy bear na una ni Sarah. Itinapon ito ni Ramon sa sulok na parang basura para bigyan ng espasyo ang kanyang peking karangyaan. Maingat na gumamit si Adan ng malinis na basahan para punasan ang bawat alikabok sa kanilang wedding photo. Doon, nakasuot siya ng uniforme ng sundalo, nakatayo ng matikas sa tabi ng asawa niyang nagniningning ang ngiti. Ibinalik niya ang litrato sa orihinal nitong posisyon sa pangunahing pader ng sala. Isang kilos na parang nagpapahiwatig ng kanyang ganap na pag-aangkin sa bahay na ito. Sa puso ni Adan ngayon, may kakaibang pakiramdam ng kawalan. Tiningnan niya ang malaking mansyon, tiningnan ang mga mamahaling muebles na itinapon niya ng walang awa, tapos tiningnan ang maliliit na figura ng kanyang mag-ina. Napagtanto niyang ang bahay na ito, kahit balot man ng ginto o gaano man karangya, ay isa lamang walang kwentang kabibe, kung walang kapayapaan at katapatan. 3 taong nagtatrabaho, nagpakahirap siyang kumita para magkaroon si Sarah ng bahay na ito. Ngunit ang kawalan niya ang mismong dahilan, kaya naging isang nakamamatay na patibong ang lahat. Sinasisi ni Adan ang sarili niya dahil minsan niyang mas pinahalagahan ang material na bagay at nakalimutan niyang ang pinakakailangan ni Sarah ay isang kamay na mahigpit na hahawak sa kanya tuwing sasapit ang gabi. Isang espiritual na kuta na hindi kayang pasukin ng sinumang Ramon. Ang pakiramdam ng paglilinis ng bahay ngayon ay para sa kanya ay isang pagsusuri sa sarili, isang paghingi ng tawad na ginagawang aksyon para sa babaeng nakaranas ng impyerno ng dahil sa kanya. Inilabas ni Adan ang isang set ng special tools. Nagsimula siyang palitan ang lahat ng pinto at kandado gamit ang modernong biometric system. Ibinalik niya ang mga infrared sensors sa mga tagong sulok na dating pinagsamantalahan ni Ramon. Bawat click ng kandado ay tumunog ng regular na parang sumpa, isang sumpa ng proteksyon. Gagawin niyang totoong kuta ang lugar na ito. Isang lugar na kahit langaw na may dalang malas ay hindi makakapasok. Kumikilos si Adan ng may ritmo. Matatag, walang anumang sobrang galaw. Pinagmasdan ni Sarah ang kanyang asawa. Nakita niya ang malaking pagbabago sa kanya. Si Adan ay hindi na yung mabait at medyo malokong asawa 3 taon na ang nakakalipas. Mas malamig na siya ngayon, mas matalim. Ngunit bawat galaw niya papunta sa kanya ay naglalaman ng labis na pagmamahal at pag-iingat na nakakaiyak. Lumapit si Adan kay Sarah nang matapos na ang lahat. Hinawakan niya ang payat na kamay ng kanyang asawa. Nakikitang nanginginig pa rin ito kahit mainit na ang kwarto. Sarah, simula ngayon, walang makakapasok dito nang walang pahintulot mo. Ang bahay na to ay sayo at kay Miko. Habang buhay na magiging ganon. Tinitigan ni Sarah ang malalim na mata ng asawa. Ang takot na sumakal sa dibdib niya ay tila unti-unting natutunaw sa init ng pagtitiwala. Tumingin siya sa paligid ng sala. Ang mga gamit ni Ramon ay nalinis na. Pinalitan ito ng pamilyar na amoy ng insenso na kakatitirik lang ni Adan para itaboy ang baho. Ang mga lumang gamit at alaala ay ibinalik sa dating posisyon. Nagpapaalala sa mapayapang nakaraan bago dumating ang bagyo. Naramdaman ni Sarah na ang kaluluwa ng bahay ay unti-unti nang bumabalik. Hindi na ito pugad ng demonyo. Hindi na ito lugar kung saan kailangan niyang lumuhod at magtiis ng pang-iinsulto sa ilalim ng sapatos ng isang traidor. Binuhat ni Adan si Miko papunta sa master bedroom at inihiga sa malambot na kama na kakatapos lang palitan ng bagong bedsheet na amoy araw. Nag-inat ang bata at yumakap sa unan bago itinuloy ang pagtulog. Ang maliit niyang labi ay hindi na nakatikom ng mahigpit dahil sa takot. Tumayo si Adan. Tiningnan niya ang kanyang anak. Pagkatapos ay tiningnan si Sarah na nakasandal sa hamba ng pinto. Ang liwanag ng bagong araw ay nagsimulang pumasok sa kwarto. Itinataboy ang huling anino mula sa nakakatakot na gabing maulan. Ang mansyon na dati inaging mahabang bangungot ang lugar, kung saan ikinulong ang karangalan at katawan ni Sarah ngayon sa ilalim ng magaspang na kamay ng sundalo, ay dahan-dahang bumabalik sa orihinal nitong init. Ang paglilinis ay tapos na. Hindi lang sa mga gamit na sinunog sa labas, kundi pati na rin sa isipan ng mga taong kakamulat lang mula sa kamatayan. Dahan-dahang isinandal ni Sarah ang ulo niya sa balikat ni Adan. Sa unang pagkakataon matapos ang 1,000 araw, naramdaman niyang gumaan ang kanyang paghinga, nakikihalo sa mapayapang katahimikan ng isang tunay na tahanan. Umusok ang mainit na singaw mula sa lutong arroz caldo, dala ang amoy ng manok at luya. Pilit nitong itinataboy ang amoy ng alinsangan,
na nananatili pa rin sa mga sulok ng dingding. Nakatayo si Adan sa modernong kusina. Ang kamay na kakabali lang ng buto ay ngayon maingat na naghihiwa ng kalamansi at sibuyas na mura. Ang kanyang galaw ay matatag ngunit malambot. Isang kakaibang kaibahan sa pagitan ng isang makinang pandigma at isang haligi ng tahanan. Sumandok siya ng arroz caldo sa isang porselanang mangkok, maingat na inilagay sa tray at dinala sa kwarto. Nakasandal si Sarah sa headboard ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin sa gulat, nakatingin sa kanyang payat na kamay na nanginginig at hindi makontrol. Inilapag ni Adan ang tray sa bedside table. Hindi niya siya minadaling kumain. Umupo siya sa tabi niya. Marahang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Nang dumampi ang kanyang daliri sa mga kulay abong bilog na peklat ng paso ng sigarilyo, sumikip ang dibdib ni Adan na parang pinipiga ng kamay na bakal. Naglabas siya ng isang maliit na bote ng special military ointment. Binuksan ito at sinimulang imasahe sa bawat daliri ni Sarah. Ang init mula sa kanyang palad ay kumalat. Pinapawi nito ang sakit na tumutusok sa mga buto na tinapakan ni Ramon. Seryoso si Adan. Nakatitig ang mga mata niya sa mga sugat. Bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, na para bang takot na kapag nagkamali siya, ay tuluyang masira ang marupok na kaluluwa ng babae sa harap niya. Hindi ko kaya, Sarah, na makita kang ganito. Mas nararapat pa kong mamatay kaysa sa sinumang kalaban diyan sa labas. Bulong ni Adan. Paus ang boses dahil sa matinding lungkot. Tiningnan ni Sarah ang asawa. Tahimik na tumulo ang mga luha sa kanyang payat na pisngi. Marahan siyang umiling. Mahina ang kanyang boses, ngunit may dalang bigat ng langit ng kalungkutan. Hindi mo kasalanan. Demonyo si Ramon. Nagdala siya ng death certificate na may pulang selyo. Sabi niya. 0. Hindi na raw makita ang bangkay mo sa gubat ng Mindanao. Pinilit niya. Kung maniwala na naging abo ka na lang. Na kami ni Miko ay wala nang aasahan pa. Tuwing lumalaban ako, palagi niyang pinagbabantaan si Miko. Ang mga peklat na to. Sabi niya, para lagi kong tandaan na isa lang akong laruan, napatay ka na at walang magliligtas sa akin. Pinakinggan ni Adan ang bawat salita ni Sarah na parang kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. Naintindihan niyang ang sugat sa balat ng kanyang asawa, kahit gaano kalupit, ay hindi maihahambing sa sugat sa puso na idinulot ng traidor na iyon. Hindi lang tinapakan ni Ramon ang katawan ni Sarah. Ginamit niya ang pangungulila at kawalan ng pag-asa para pahirapan ang kaluluwa niya araw-araw. Bawat oras, sa loob ng 3 buong taon, nararamdaman niya ang pagkakasala ni Sarah. Ang kahihiyan sa mga mata nito kapag sinusubukan nitong lumayo, dahil sa takot na baka marumi siya sa paningin ng kanyang malinis na asawa. Ang sakit ay naging parang mainit na kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Adan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa, idinikit ito sa kanyang pisngi bilang isang tahimik na panata. Makinig ka sa akin. Buhay ako. Nakauwi na ko. Lahat ng sinabi ng gagong yon ay kasinungalingan. Hindi ka marumi. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Ikaw mismo ang nagpanatili sa kung ano ang natitira sa pamilyang to kakahintay sa akin. Simula ngayon, walang sigarilyo o pang-iinsulto ang makakadampi sa'yo. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para akuin ang lahat ng pagdurusan niyo ni Miko. Tinitigan ni Sarah ang mga mata ni Adan ng malalim. Nakita niya roon ang walang hanggang proteksyon at pagmamahal. Nagsimula siyang sumubo ng arroz caldo. Kumalat ang init mula sa kanyang lalamunan hanggang sa sikmura. Ginising nito ang mga pakiramdam niya na naparalisa dahil sa takot. Matiyagang sinubuan ni Adan ang kanyang asawa. Paminsan-minsan ay tumitigil para punasan ang mga luhang walang tigil sa pag-agos sa mukha ni Sarah. Nang maubos ang pagkain, maingat na gumamit si Adan ng betadine at military bandage para gamutin ang mga naimpeksyong sugat sa binti ni Sarah, kung saan siya sinaktan gamit ang taser ng mga tauhan ni Ramon sa ilalim ng tulay. Bawat galaw ni Adan ay nagpapakita ng profesionalismo ng isang tunay na combat medic. Ngunit puno rin ito ng pagmamahal ng isang asawang pilit na binubuo ang mga nawasak na piraso ng kaligayahan. Si Miko, pagkatapos paliguan ni Adan at bihisa ng malinis, ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang bata ay paminsan-minsang gumagalaw ang labi, ngunit ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak pa rin sa laylayan ng damit ng kanyang ama. Tiningnan ni Adan ang anak bago tumingin sa asawa. Ang pagkakasala na dati niyang nararamdaman ay unti-unting napalitan ng determinasyon
na muling itayo ang lahat mula sa abo. Inalalayan niya si Sarah na humiga. Hinila ang kumot para takpan ang dibdib nito at pagkatapos ay maingat na inilagay ang kanyang matipunong braso sa ilalim ng leeg nito bilang unan. Niyakap ni Sarah si Adan. Ang kanyang paghinga ay regular at malakas na parang tambol ng digmaan. Lumikha ito ng kakaiba't mapayapang ritmo. Tahimik ang gabi sa subdivision. Ang ambon sa labas ng bintana ay hindi na nagpapaalala ng kalungkutan sa ilalim ng tulay. Hindi natulog si Adan. Gising siya para bantayan ang panaginip ng kanyang mag-ina. Pinagmasdan niya ang mukha ni Sarah habang natutulog, nakikitang unti-unting nawawala ang mga linya ng tensyon. Sa nakalipas na 3 taon, hindi nakatulog si Sarah ng mahimbing ng walang bangungot tungkol sa pekeng kamatayan ng kanyang asawa o ang mga pananakot ni Ramon. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng init at maskuladong amoy ni Adan, tila nahanap na niya ang pinakaligtas na daungan sa buhay niya. Nakatulog siya ng mahimbing. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakakuyom dahil sa takot, kundi natural nang nakabuka. Sa unang pagkakataon matapos ang 1,000 araw sa impyerno, natulog si Sarah ng mahimbing sa yakap ng kanyang asawa. Isang sundalo ng Special Forces. Isang pagtulog na walang demonyo. Tanging init ng malalim na pag-ibig at pangako ng walang hanggang proteksyon ang naiwan. Ang ginintuang araw sa umaga ay tumama sa isang bakanteng lote na malapit sa terminal ng bus sa Cubao. Isang lugar kung saan ang alikabok at tunog ng busina ay walang tigil. Nakatayo roon si Adan. Ang kamay na dati sanay na sanay sa paghawak ng baril, ngayon ay may hawak na blueprint ng isang community center. Matapos mapanatag ang isip ni Sarah at Miko, nagpasya siyang isagawa ang isang plano na tinawag niyang pagbabayad sala sa kanyang buhay. Ibinenta ni Adan ang mamahaling SUV ni Ramon na ibinalik sa kanila ng korte at ilang mararangyang gamit na hindi na nila kailangan sa mansyon. Para sa kanya, ang mga yaman na iyon ay amoy pagtataksil. Ang paggamit sa mga ito para magpakasarap ay isang pang-iinsulto. Ginamit niya ang pera para bilhin ang lumang bodega na ito. Sinimulan niyang ilatag ang unang bloke para sa isang non-profit project. Umuugong ang backhoe, hinuhukay ang lupa at mga bato, makapal ang usok at alikabok sa paligid. Ngunit hindi inaalis ni Adan ang kanyang paningin sa proyekto. Siya mismo ang nag-inspeksyon at nagbuhat ng mabibigat na sako ng semento kasama ang mga trabahador. Ang mga manggagawa roon ay nakatitig sa matipunong lalaki. Matigas ang kanyang mukha na parang bato, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at kakaibang paggalang. Hindi nagtayo ng matataas na building o mall si Adan. Nagpatayo siya ng isang murang transient house, isang libreng karinderiya, at isang libreng talyer para sa mga mahihirap na rider ng motor. Ito ang lugar kung saan gusto niyang alalahanin ng mga araw na nakasuot siya ng uniforme ng rider at sumisingit sa bawat eskinita para hanapin ang kanyang pamilya. Kung wala ang simpleng pagbabalat kayo na iyon, marahil ay hindi nakalapit ang abong agila sa pugad ng demonyo. Mabilis na kumalat sa buong terminal ang balita tungkol sa isang mayamang negosyante na nagpapatayo ng bahay para sa mga mahihirap. Ang mga rider na dating nakisalo sa sigarilyo at lugaw kay Adan ay paisa-isang dumating. Sinalubong sila ni Adan ng may mahigpit na pakikipagkamay, nang walang pag-aalinlangan. Tinanggap niya ang lahat para magtrabaho sa center. May naging guard, may tagapamahala ng karinderiya, at pinuno ng nighttime motorcycle rescue team. Gusto niyang magkaroon sila ng permanenteng trabaho. Isang disenteng tahanan sa halip na maghintay ng pasahero sa malamig na gabi o kaya'y apihin ng mga siga sa terminal. Ang pangalang Abong Agila, na dating kinatatakutan ng mga rebelde at kriminal sa Mindanao, ngayon sa mga labi ng mga mahihirap, ay naging pangalan ng isang tagapagtanggol, isang kuya na laging handang ipagtanggol ang mga naaapi. Sa puso ni Adan, bawat batong nilalagay ay nagdudulot ng kakaibang ginhawa. Sa 30 taong serbisyo, napakarami niyang natanggap na medalya ng karangalan. Maraming papuri mula sa mga opisyal, ngunit nang tumayo siya sa gitna ng site na ito na puno ng araw at hangin, nang makita niya ang masayang ngiti ng isang matandang rider na nalamang magkakaroon na siya ng disenteng tulugan. Doon lang naiintindihan ni Adan kung ano ang totoong karangalan. Ang karangalan ay wala sa makinang na badge sa balikat, kundi sa mga matang puno ng pasasalamat mula sa mga naghihirap at sa pakiramdam na nakakapagbahagi ka sa mga buhay ng mga hindi pinalad. Napagtanto niyang ang sandata ng isang sundalo
ay may kwenta lang kung gagamitin para protektahan ang mahihina. At pagkatapos matalo ang masama, ang sandata ay dapat gawing pala at asarol para bumuo ng bagong buhay. Madalas pumunta si Sarah, karga si Miko, para bisitahin ang construction site. Nagdadala siya ng mainit na tanghalian para kay Adan at sa mga trabahador. Kapag nakikita niya ang pawisang asawa na palaging nakangiti, lalo siyang nai-in-love dito. Hindi na niya nakikita ang malamig na scout ranger na papatay ng walang alinlangan, kundi si Adan lamang na mainit at mapagbigay, na ginagamit ang pagmamahal para paghilumin ang mga sugat ng nakaraan. Tumatakbo at naglalaro si Miko sa tumpok ng buhangin. Ipinagmamalaki ng bata sa mga rider na ang kanyang papa ang pinakamagaling na builder sa buong mundo. Ang presensya ng kanyang mag-ina, ang pinakamalaking motibasyon para kay Adan, para baguhin ang bakanteng lote na ito bilang isang paraiso ng pag-asa sa gitna ng magulong lungsod. Naglagay din si Adan ng isang maliit na opisina sa center para sa libreng legal consultation kung saan nakipag-ugnayan siya kina Baste at iba pang kasamahan sa NBI at kapulisan para tulungan ang mga taong naloko o ninakawan ng ari-arian ng mga masasamang tao tulad ng naranasan ng pamilya niya. Gusto niya na ang paraiso ng pag-asa na ito ay hindi lang maging pahingahan, kundi isang kuta rin ng katarungan para sa mga mahihirap. Mas alam niya kaysa kaninuman ang pakiramdam ng pagiging walang laban kapag itinulak ka na ng demonyo sa bingit at sumumpa siyang hindi na niya hahayaang may dumaan sa impyernong iyon ng mag-isa. Bawat pasasalamat, bawat pagtango mula sa mga taong tinulungan niya ay nagpabalik sa tiwala ni Adan sa sangkatauhan at nagtaboy sa dilim ng pagtataksil na inihasik ni Ramon. Mabilis na natapos ang pagpapatayo ng center sa loob lamang ng ilang buwan. Isang maayos na 2 palapag na gusali na may malilinis na kwarto, laging bukas na kusina, at isang modernong talyer ang tumayo malapit sa terminal ng bus sa Cubao. Gabi ng inaugurasyon. Umuambon. Ngunit buhay na buhay ang atmosfera sa center. Nagtipon-tipon ang mga rider, mga inang basurera, at mga batang hamog. Bakas sa mukha ng bawat isa ang kaligayahan. Nakatayo si Adan sa isang simpleng kahoy na podium. Hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati. Maikli lang niyang sinabi na ito ay bahay para sa lahat. Tumingin siya kay Sarah na nakatayo, nakangiti at nagpapalakas ng loob, pagkatapos ay bumaling sa mga manggagawa. Naramdaman niyang ang kaligayahang ito ay mas totoo at mas pangmatagalan kaysa sa anumang tagumpay na nakamit niya. Dumating na ang pinakamahalagang sandali. Hawak ni Adan ang remote control. Marahan niyang pinindot ang button na konektado sa itaas ng main gate. Ang malaking signboard ay nagsimulang magliwanag sa gitna ng dilim. Ang mainit na dilaw na LED lights ay bumuo sa mga salitang paraiso ng pag-asa. Kumikislap itong maliwanag, dinaig ang dilim ng mga barong-barong sa paligid ng terminal. Ang liwanag ay hindi nakakabulag tulad ng mga headlight sa mansyon sa Alabang, ngunit nagdadala ito ng init sa puso ng tao, pagsisisi, at pagmamahal. Ang pagbukas ng ilaw ng signboard ay siya ring sandali na naramdaman ni Adan na ang pinakamadilim na kabanata ng buhay niya ay tuluyan ng natapos. Hindi na siya isang multong nag-iisa sa gubat ng Mindanao. Nakahanap na siya ng daungan, nakita niya ang kahulugan ng buhay sa piling ng mga pinakamahihirap na tao, mga taong nagturo sa kanya na ang pag-ibig ang tanging liwanag na hindi kailanman mamamatay. Ang liwanag mula sa malalaking bintana ng korte sa Maynila ay tumama sa malamig na ceramic tiles, nagbibigay ng pakiramdam ng lamig at pagiging formal. Pumasok si Adan sa bulwagan ng korte, hindi suot ang gusgusing damit ng rider, at hindi rin ang uniforme ng Special Forces na puno ng medalya, kundi isang simpleng puting polo shirt. Ang kasimplihang iyon ay naglabas ng nakakatakot na aura ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng isang lalaking lumagpas na sa hangganan ng pagdurusa at ngayon ay may hawak sa timbangan ng hustisya. Pinili niyang umupo sa unang hilera na nakalaan para sa biktima, eksakto kung saan makikita niya ng diretso ang mukha ng mga taong minsang itinuring ang buhay ng tao na parang damo. Sa likod niya, tahimik na nakaupo si Sarah, ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak kay Adan. Ang init mula sa kanya ang tanging nakatulong kay Sarah na manatiling matatag sa gitna ng tensyon sa korte. Ang tunog ng kumakalansing na kadena ay narinig sa buong pasilyo, bumabasag sa katahimikan. Inilabas si Ramon at si Carding patungo sa likod ng rehas. Saglit na natigilan si Adan nang makita si Ramon, ang sikat na real estate businessman na dati napakamarangya.
Ngayon ay butot balat at parang walang kaluluwa. Bagsak ang katawan niya sa loob ng dilaw na uniforme ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Ang kanang braso niya, na binali ni Adan nung gabing iyon, ay nakakast pa rin at nakasabit sa harap ng dibdib niya na parang marka ng parusa. Namumutla ang mukha ni Ramon. Ang mga mata niya'y lubog at blanko. Nawala na ng tuluyan ang kayabangan at kalupitan na dati niyang ipinapakita. Hindi siya nangahas na tumingin. Nakayuko lang siya, na parang gustong iwasan, ang mga matang nanghuhusga sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nagsimula ang paglilitis sa nakakabagot ngunit matalim na boses ng prosecutor na nagbabasa ng sakdal. Ang mga kasong nabanggit ay nagpakilabot sa lahat ng nasa korte. Estafa at pangangamkam ng ari-arian, pamemeke ng selyo at dokumento ng gobyerno, pang-aabuso, at pisikal na pananakit sa kababaihan at kabataan. Nanatiling tahimik si Ramon, nanginginig ang mga balikat. Bawat ebidensya ng pekeng death certificate ni Adan na ipinapakita, nang tawagin ng huwes ang huling testigo para magsalita, tumayo si Adan at matatag na naglakad papunta sa witness stand. Naglabas siya ng isang maliit na hard drive mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ang huling ebidensyang na-recover nila ni Baste mula sa secret cloud system ni Ramon. Isang voice recording ni Ramon kung saan inuutusan niya ang mga tauhan niya na patayin sina Sara at Miko kapag hindi niya pinirmahan ang dokumento. Tumingin ng diretso si Adan kay Ramon. Ang boses niya ay kalmado, pero umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Nakatayo ako dito hindi para manghingi ng pera. Ang perang yon ay nilustay niyo na. At dinumihan niyo na ng kasakiman niyo. Nakatayo ako dito para itaguyod ang karangalan ng asawa ko at ang kapayapaan ng anak ko na wala pang 4 na taong gulang na napilitang tumira sa ilalim ng tulay. Ramon, kaya mong lokohin ang buong mundo na patayin ako, pero hinding-hindi mo maloloko ang katotohanan. Tumingala si Ramon at tumingin kay Adan. Nanginginig ang mga labi niya, hindi makapagsalita. Nang tingnan niya ang mata ni Adan ngayon, hindi na nakita ni Ramon ang galit o uhaw sa dugong abong agila noong gabing maulan na iyon. Sa halip, nakita niya ang isang nakakatakot na pagiging kalmado, pagkahabag na may halong panghahamak. Napagtanto ni Adan na hindi na niya kinamumuhian si Ramon tulad noong mga unang araw ng pag-uwi niya. Ang umaapaw na galit ay napalitan na ng malalim na awa. Tinitigan niya si Ramon at biglang naintindihan na ang lalaking ito ay ang pinakakawawang biktima ng kanyang sarili. Kinain si Ramon ng kasakiman at inggit hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng pagkatao. Ipinagpalit niya ang pagkakaibigan at konsensya para sa mga walang kwentang numero sa bank account hanggang sa ang nakuha lang niya ay ang 4 na malamig na dingding ng selda. Naramdaman ni Adan na gumaan ang kanyang puso, na parang naalis na ang libu-libong kilong bato na pabigat sa kanya sa loob ng 3 taong pagkakadestino at ang mahahabang araw ng paghihiganti. Ang ebidensya mula sa hard drive ay isang matinding sampal na nagpawalang bisa sa lahat ng depensa ng abogado ni Ramon. Ang malamig at malupit na boses ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa korte na parang echo mula sa impyerno, nagpapakita sa buong kabulukan ng kanyang pagkatao. Ang mga testigo mula sa paraiso ng pag-asa, ang mga taong naging biktima ni Ramon sa terminal ay tumestigo rin. Ang hustisya ngayon ay hindi na lang abstract na konsepto sa papel, kundi totoong nangyayari sa bawat testimonya at bawat patak ng luha ng kalungkutan. Bumagsak si Ramon sa rehas. Mahigpit na nakahawak ang natitira niyang kamay sa kahoy. Humihingal siya na parang hayop na na-corner ng walang matakbuhan. Nagsimulang basahin ng judge ang hatol. Ang kanyang boses ay mabagal pero puno ng kapangyarihan. Ang akusado, na si Ramon, nahaharap sa mga seryosong kasong kriminal na may matinding epekto sa kaayusan ng lipunan at moralidad. Pinaparusahan ng hukumang ito ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkakakulong. Lahat ng personal na ari-arian ay kukumpiskahin bilang danyos sa mga biktima. Isang ang narinig sa buong korte. Umiyak si Sara sa balikat ni Adan. Ngayon, ito ay mga luha ng ginhawa. Niyakap ng mahigpit ni Adan ang kanyang asawa. Pumikit siya at huminga ng malalim. Ang pahina ng libro na puno ng dugo at luha ng kanyang pamilya sa nakalipas na 3 taon ay formal nang naisara dito. Ang hatol na habambuhay na pagkakakulong para kay Ramon ay hindi lang paghihiwalay ng kriminal mula sa lipunan, kundi pagtatapos sa mismong pangalang Ramon bilang simbolo ng panlilinlang at pagtataksil. Naramdaman ni Adan na nagampanan niya ang huling tungkulin ng isang sundalo, hindi sa digmaan,
kundi sa mismong husgado ng konsensya at batas. Natapos ang paglilitis, sinimulang ilabas ng mga pulis ang mga presinto papunta sa BJMP bus. Unti-unting nawalan ng tao sa loob ng korte. Naiwan ang katahimikan ng mga walang lamang kahoy na upuan. Inakay ni Adan si Sarah palabas. Ang nakakabulag na sinag ng araw tuwing tanghali ay nagpasimangot sa kanya ng bahagya. Sa unahan, nagsimula ng umandar ang konvoy ng mga presinto. Sa pamamagitan ng maliit at makipot na bintana ng prison bus, idinikit ni Ramon ang kanyang payat na mukha sa rehas na bakal. Hindi siya sumigaw, hindi dumaing. Habang umaalis ang sasakyan, tinitigan niya si Adan sa huling pagkakataon na may malalim at desperadong tingin. Isang tingin na puno ng huling-huling pagsisisi, at ang habambuhay na anino ng lahat ng nasira niya. Nakatayo lang doon si Adan at hindi umiwas. Ang mga mata niya'y kalmado na parang kalmadong lawa. Inihahatid ang lumang kaibigan sa kadiliman ng kulungan. Sa likuran niya, tumatakbo si Miko kasama ni Baste. Tumatawa ng masaya ang bata sa ilalim ng araw. Lumingon si Adan at sinalubong ang kanyang anak. Naiintindihan na ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ni Ramon habang buhay, kundi ang katotohanang natalo ng kanyang pamilya, ang dilim, para humakbang palabas sa liwanag. Hapon ng bisperas ng bagong taon, ang lungsod ay nabalot ng matamis na lamig at manipis na ambon. Ngunit ang atmosfera sa loob ng mansyon sa Alabang ay mainit. Puno ng sigla, nakatayo si Adan sa kusina. Ang lugar na minsan naging tahimik na saksi sa kalungkutan, ngayon ay maingay sa tunog ng kumukulong mantika at mabangong amoy ng ginigisang bawang. Itinali niya ang kulay abong apron sa kanyang katawan na dati ay nakasanayan lang sa mga tactical gloves at baril. Ngayon, mabilis at bihasa siyang naghihiwa ng baboy at nag-aayos ng plato ng lechon manok at pansit-pansit. Sa kalan, ang isang kaldero ng sinigang ay umuusok. Ang mabangong amoy ng sampalok na humalo sa amoy ng bagong lutong lumpia ay lumilikha ng amoy ng pagkakabuklod-buklod. Isang amoy na sa loob ng 3 taon ay nakita niya lang sa kanyang malalabong panaginip sa frontlines. Tumigil si Adan, ang kanyang mga mata ay tumingin sa sala mula sa glass window. Maingat na inaayos ni Sarah ang mga bulaklak sa isang lumang ceramic vase. Namula muli ang kanyang mukha, at ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng kawalan at takot, kundi kumikinang na sa banayad na kapayapaan. Tumatakbo-takbo ng masaya si Miko sa buong sala. Suot ng bata ang kanyang pulang polo na pamasko, bagong taon. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagdaldal, ipinagmamalaki ang kanyang bagong damit sa kanyang ama. Ang matamis na tawa ng bata ang tuluyang nagtaboy sa mga natitirang anino ng dilim sa bawat sulok ng bahay. Nakaramdam si Adan ng init na gumagapang sa buong katawan niya. Isang kaligayahang napakatotoo na kailangan niyang hawakan ang marmol na mesa para siguraduhing hindi siya nananaginip. Napagtanto niya na ang titulong Abong Agila o ang mga magiting na nagawa niya sa Mindanao ay wala lang pala. Kung wala ang daungan na ito, ang totoong kaharian ng isang lalaki ay hindi ang kagubatang puno ng armas o ang lupang nasakagop sa pamamagitan ng dahas, kundi ang maliit na kusina na pinapainit ng presensya ng asawa at tawa ng mga anak. 3 taong nagserbisyo, pinrotektahan niya ang kapayapaan ng maraming pamilya, ngunit hinayaan niyang wasakin ng demonyo ang sarili niyang kuta. Naroon pa rin ang pagsisisi, pero naging isa na itong bakal na determinasyon, mas matibay pa sa anumang metal. Sumumpa si Adan na gagamitin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay para panatilihing buhay ang apoy sa kusinang ito. Para ang mabahong amoy ng gaas, sa gabing maulan na iyon, ay tuluyan nang mawala sa alaala ng mga mahal niya sa buhay. Dinala ni Adan ang isang plato ng mainit na lumpia sa mesa, eksakto nang pumasok si Sarah sa kusina. Tiningnan niya si Adan na may matang puno ng pag-ibig. Sa kamarahang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Hinila siya ni Sarah paupo sa pamilyar na kahoy na silya. Medyo nanginginig ang mga balikat ni Sarah dahil sa emosyong hindi maipaliwanag. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Adan at may ibinulong na nagpanigas sa buong katawan ni Adan. Lumayo ang mga mata niya at nanlaki dahil sa gulat. Adan, may good news ako. Magkakaroon na ng kapatid si Miko. Napatalon si Adan sa kinatatayuan niya. Tinitigan niya ang kanyang asawa na parang hindi makapaniwala. Nang makita niyang tumango si Sarah na may kasamang matamis na ngiti, binuhat niya si Sarah at pinaikot-ikot sa gitna ng kusina na amoy handaan. Isang bagong buhay ang umuusbong mula sa mga labi ng trahedya.
Ito ang pinakamalinaw na patunay ng matibay na pagbangon ng pamilyang ito. Idinikit ni Adan ang kanyang mukha sa balikat ng asawa, ang kanyang luha ay tahimik na tumulo sa damit nito. Umiiyak siya hindi dahil sa lungkot, kundi dahil pakiramdam niya'y naging napakabuti ng buhay sa kanya. Binigyan siya ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali at bumuo ng mas matibay na tahanan. Nang makita ni Miko na buhat-buhat ng papa niya ang kanyang mama, tumakbo siya at niyakap ang mga binti nilang dalawa. Tumawa ng masaya ang bata kahit hindi pa niya naiintindihan ang lahat, pero ang makitang masaya ang kanyang mama at papa ay sapat na para maging masaya siya. Yumuko si Adan at binuhat ang anak. Ang yakap niya ngayon ay napakalawak at napakatibay, sinasakop ang kasalukuyan at ang sarili nilang kinabukasan. Ang mainit na kusina ngayon ay naging isang dambana ng pag-ibig, kung saan ang pagtataksil ni Ramon o ang pambubugbog ay tuluyan ng natupok ng apoy ng pagmamahal at pagpapatawad. Naintindihan ni Adan na tuluyan na niyang ibinaba ang kanyang sandata. Ang abong agila ng Mindanao ay namatay na. Para magbigay daan sa isang asawa, isang amang si Adan, na buong pusong naglilingkod sa kanyang maliit na kaharian. Inihain ang medianoche na may iba't ibang tradisyonal na masasarap na pagkain, ngunit ang pinakamasarap na pampalasa ay ang pagiging magkakasama. Nagbuhos si Adan ng isang basong red wine at humigop dito. Naramdaman niya ang init na gumagapang sa lalamunan niya. Tinitigan ang kanyang mag-ina. Gumaan ang puso niya na parang ulap na lumulutang sa kalangitan sa bisperas ng bagong taon, ang mga araw ng pagiging gusgusing rider. Ang mga gabi ng pagtatago sa ilalim ng tulay. Ang mga tensyong oras sa korte. Ngayon ay parang isang lumang documentary film na lang. Maswerte siyang may inuuwi ang bahay pa siya. May mga taong nagmamahal pa sa kanya at may layunin sa pagkakawanggawa sa paraiso ng pag-asa para pagsilbihan. Unti-unting lumapit ang gabi sa pagpapalit ng taon. Kakaiba ang katahimikan ng subdivision. Tanging ang tunog lang ng kamay ng orasan na unti-unting lumalapit sa 12:00. Inakay ni Adan si Sarah papunta sa balkonahe sa second floor. Nakasuot ng makapal na jacket si Miko at nakasiksik sa yakap ng ama niya. Mula sa malayo, ang unang tunog ng paputok ay narinig, hudyat ng pagsapit ng bagong taon. Ang tunog ng mga fireworks ay dumagundong sa langit. Bawat bilog ng asul, pula, at dilaw na liwanag na sumabog sa ere ay nagbigay liwanag sa masayang mukha ng pamilya ng tatlo at sa ikaapat na buhay na nabubuo pa lamang sa sinapupunan ni Sarah. Ang liwanag ng fireworks ay makikita sa mata ni Sarah, kumikinang at puno ng pag-asa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Adan. Nararamdaman ang malakas at pantay na tibok ng puso niya na tumatagos sa kapal ng damit niya. Hinigpitan ni Adan ang yakap. Tumingin siya sa abot tanaw kung saan hinahati ng liwanag ang dilim ng gabi. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng matinding tiwala at paniniwala. Ang makauwi sa bahay ang pinakamalaking karangalan. Sarah, lahat ng medalya ko dyan sa labas ay hindi mapapantayan ang ngiti mo at ni Miko ngayong gabi. Ngumiti si Sarah. Isang ngiting nagmula talaga sa ilalim ng kanyang puso. Tuloy-tuloy ang pagsabog ng fireworks. Maingay at maningning, na parang kantang panalo para sa sundalong kakatapos lang manalo sa pinakamabigat na laban sa buhay niya. Ang laban para mabawing muli ang kaligayahan. Ang kinabukasan nila ay maliwanag, katulad ng bilog na liwanag sa itaas. At alam ni Adan, kahit bumalik man ang bagyo, hinding-hindi nababagsak ang kuta niya. Tunay na nga siyang nakauwi. Nagtatapos ang kwento ni na Adan at Sarah, ngunit ang init ng muling pagtatagpo ay tiyak na mananatili sa ating mga puso. Ang pinakamalaking karangalan ng isang lalaki ay hindi ang matataas na posisyon sa lipunan, kundi ang pagprotekta sa ngiti ng kanyang asawa't anak pagkatapos ng bagyo. Kung naantig kayo sa paglalakbay ng hustisya at malalim na pagmamahal na ito, bigyan niyo kami ng suporta sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button at i-turn on ang notification bell. Ang inyong suporta ay ang aming enerhiya para patuloy na gumawa ng mga kwentong mas matalas, makatao, at dramatiko. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay magkaroon kayo ng mapayapang gabi kasama ang inyong pamilya. Mga kaibigan, ang programa mula sa Biyayang Kaligayahan Channel ay nagtatapos dito. Maraming salamat sa inyong atensyon. Inaasahan namin na ipalike at subscribe ninyo ang channel na ito upang mas marami pa kaming magawang magagandang video. Naway lagi kayong malusog, masaya, at mapayapa. Hanggang sa susunod na video. Yeah!